KN. Hello mga master at mga lodi. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog translator, Andy Dors. Ika-40 na episode ng The Invincible. Hindi magagapi. Kabanata 371 hanggang 400. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela, Kabanata 371. Pagdating sa Starcloud Continent, talagang nabigla si Huang Xiaolong dahil ang Gold Dragon Peel Refinement Tactic na ito ay nagtala ng lahat ng mga pamamaraan at recipe sa pagpino at recipe ng Divine Spirit Pellet ng Dragon Clan. Hindi lang iyon, naitala din ng manual ang siyam na magkakaibang taktika sa pagpino ng Ancient Dragon Clan ng detalyado. May mga pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababang antas ng mga taktika sa pagpipino ng tableta, mababa, intermediate, mataas, at advanced, apat na antas sa kabuuan. Ang apat na antas ay hinati pa sa karaniwan, gitna, at tugatog. Kabilang sa siyam na taktika ng pagpipino ng tableta na naitala, 6 sa mga ito ay mga middle grade advanced level tactics, at ang natitirang 3 ay pinnacle grade advanced level tactics. Sa kasalukuyang Martial Spirit World, ang pinakamataas na Peel Refinement Tactic ay Middle Grade Advanced Level. Ang mga taktika sa advanced na antas ng Pinnacle Grade ay nawala 10,000 taon na ang nakalilipas, ngunit ang manual na ito ng Gold Dragon Peel Refinement ay may 3 sa mga ito na naitala sa loob. 3 Pinnacle Grade Advanced Level Peel Refinement Tactics. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong. Sa pagwawalang bahala sa hindi mabibaylang Pinnacle Grade Advanced Level Peel Refinement Tactics, ang Middle Grade Advanced Level Peel Refinement Tactic ay nagkakahalaga ng higit sa isang High Grade Heaven Rank Battle Skill o Cultivation Technique. Kinailangan ni Huang Xiaolong ng ilang oras upang pakalmeyan ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Nang makuha niya ang manual na ito mula sa mga guho ng Ancient Dragon Clan, isinantibi niya ito, sa pag-aakalang ito ay malamang na naglalaman ng mga ordinaryong taktika sa pagpipino ng tableta ng Dragon Clan, hindi niya akalain na ito ang pinakamataas na antas ng mga taktika sa pagpipino ng tableta ng Dragon Clan, bukod dito, ito naglalaman ng siyam na taktika. Hanggat natutunan niya ang lahat ng siyam na taktika, naniwala si Huang Xiaolong na walang pil sa Martial Spirit World na hindi niya magagawang pinuhin. Ngayon, napakahalaga para kay Huang Xiaolong na magsanay, maging pamilyar sa kanila at makabisado ang siyam na taktika na ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng plano, kailangan ni Huang Xiaolong na magkaroon ng sapat na materyales para makapagsanay siya at maging pamilyar sa siyam na taktika sa pagpipino ng tableta. Sa observing ni Huang Xiaolong, mayroong maraming mahahalagang halamang gamot at elixir, lahat ay higit sa 10,000 taong gulang pataas, tulad ng 7-color spirit mushroom, 9 leaves grass, o world fire fruit. Ang bawat isa sa kanila ay mga sangkap na pinapangarap lamang ng iba, ngunit ang paggamit nito bilang mga materyales sa pagsasanay ay labis na sayang. Kahit na ang isang mayaman, tulad ni Huang Xiaolong, ay nag-aatubili na gawin ito. Kaya, maaari lamang siyang maghintay hanggang sa lumabas sila sa Demonic Beasts Forest at makakuha ng isang batch ng mga kinakailangang materyales pagdating nila sa Starcloud Continent. Bagamat hindi siya makapagsanay kaagad sa pagpino, maaari pa rin niyang pag-aralan ang mga ito. Pinuksan muli ni Huang Xiaolong ang Golden Dragon Peel Refinement Tactic, simula sa pinakaunang pahina, muling binasa ang lahat. Sa unang pagkakataon, nagbabrowse siya sa kanila sa isang mabilis na sulyap, ngunit sa pagkakataong ito, binasa ni Huang Xiaolong ang bawat salita at bawat linya ng maingat at maingat. Naitala sa unang pahina ang una sa middle grade advanced level tactic ng Dragon Clan, na pinangalan ng Dragons Weaving Through the Clouds. Ayon sa manual, pagkatapos na matutunan ng isa ang taktikang ito, ang pagsasagawa nito sa panahon ng pagpipino ng mga tableta ay magiging sanhi ng Dragon Chi na maging maraming banal na dragon. Mula sa pabalat hanggang sa pabalat, binasa ni Huang Xiaolong ang mga tagubilin ng 10 beses, na itinalaga ang mga ito sa kanyang alaala. Nang magawa iyon, lumabas si Huang Xiaolong sa makajos na bundok Zumi. Sa oras na ito, umaga na. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay.
Ang Demonic Beasts Forest ay sumasaklaw sa isang napakalaking lupain, katumbas ng isang Demonic Beasts Empire. Bukod dito, ang grupo ni Huang Xiaolong ay naglalakbay sa araw at nagpapahinga sa gabi upang magtanim na nagpabagal sa kanilang bilis. Inabot sila ng mahigit 20 araw upang makatawid sa buong Demonic Beasts Forest. Sa buong daan, ang grupo ni Huang Xiaolong ay umiwas sa gitnang rehiyon ng Demonic Beasts Forest hanggat maaari, kaya nailigtas sila mula sa mga hindi kinakailangang problema. Gayunpaman, may ilang hindi maiiwasang problema nang huminto sila upang magpahinga sa gabi. Ang mga demonyong halimaw na hindi natatakot sa kamatayan ay sinisingil upang salakayin ang grupo ni Huang Xiaolong. Walang alinlangan, ang mga demonyong hayop na ito ay madaling makitungo na hindi kailanman nagkukulang ng supply ng karne tuwing gabi. Sa tuwing umaatake ang mga demonyong hayop na ito, si Lil Tian ay parang kamakaway sa kanya ang mabangong inihaw na karne, at siya ang unang sumusugod. Walang pagbubukod, ang mga demonyong hayop na iyon ay namatay na may isang suntok sa ulo. Karamihan sa mga demonyong hayop na iyon ay may lakas lamang ng antas ng Sian Tian. Paano nila malalabanan ang kamao ni Lil Tian? Ang nag-iisang suntok ay hindi lamang nakabasag ng kanilang bungo, ito pa ang sumabog sa beast core sa kanilang mga ulo. Tirichet Asterisk S. Ito ang Star Cloud Continent. Mula sa Demonic Beasts Forest, nakatayo sa tuktok ng burol, tumangala si Huang Xiaolong sa unahan, kung saan nakatayo ang isang malaking lungsod sa di kalayuan. Oo, soberano. Ito ang Star Cloud Continent. Tagot ni Zhao Shu habang naglalabas ng mapa. Pagtingin sa mapa, sinabi niya, kakatapos lang namin tumawid sa Demonic Beasts Forest mula sa south border, kaya ayon sa lokasyon sa mapa, ang lungsod na iyon sa harap ay dapat isa sa mga lungsod sa South Oblast. South Oblast. Ulit ni Huang Xiaolong. Oo, soberano. Ang aming kasalukuyang lokasyon ay nasa South Oblast, sa ilalim ng impluensya ng White Phoenix House. Tagot ni Zhao Shu. Tumango si Huang Xiaolong. White Phoenix House. Tara na. Sabi ni Huang Xiaolong, itinuro ang nakaambang na lungsod sa unahan. Nais niyang kumuha ng ilang mga materyales upang simulan ang pagsasanay sa kanyang pagpipino ng tableta. Bukod dito, wala silang kinakain kundi inihaw na karne nitong mga araw. Ang mga pampalasa na inimbak niya sa loob ng Ozeri Ring ay malapit nang matapos, hindi niya nais na mapupunta na lamang sa alak sa susunod, iyon ay lubos na makakabawas sa kanyang kasiyahan. Bagamat ang South Oblast na ito ay sinasabing nasa ilalim ng jurisdiction ng White Phoenix House, hindi ito masyadong inintindi ni Huang Xiaolong. Nang marinig ang sinabi ni Huang Xiaolong na gusto niyang pumasok sa lungsod, hindi tumutol sina Zhao Shu o Zhang Fu. Nang makapagpas siya, ang ilang tao ay nagtungo sa lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo sila malapit sa mga pintuan ng lungsod. Dakilang maunlad na lungsod. Pinasa ni Huang Xiaolong ang karatulang nakasabit sa itaas ng mga tarangkahan ng lungsod. Sovereign, ang Great Prosperous City na ito ang pangunahing lungsod ng South Oblast, ang taong kumokontrol sa mga bagay ay ang Grand Elder ng White Phoenix House, na pinangalan ng Yang Qing. Maikling ipinaliwanag ni Zhang Fu kay Huang Xiaolong. Ang isang Oblast City ay katumbas ng imperial na lungsod ng isang imperyo, ang kabisera ng lungsod. Ang Star Cloud Continent ay sumasaklaw sa isang malawak na lupain, kung ito ay ilang iba pang mga lungsod, ang Zhao Shu at Zhang Fu ay malamang na walang gaanong impormasyon, ngunit ang Great Prosperous City na ito ay isang oblast na lungsod, kaya't pareho silang may alam na impormasyon sa ibabaw. O, Grand Elder ng White Phoenix House, Yang Qing. Kumusta ang lakas ni Yang Qing? Tanong ni Huang Xiaolong habang naglalakad siya patungo sa Great Prosperous City. Ang Yang Qing na ito ay medyo malakas, kahit isang mid-late 10th Order Saint Realm. Tinundan ni Zhang Fu at Zhao Shu si Huang Xiaolong mula sa likuran. Kuya, maraming tao dito. Pagpasok sa lungsod, si Lil Tian, na nananatiling malapit kay Huang Xiaolong, ay bumulalas ng malakas, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang siya ay tumingin sa kaliwat kanan sa dagat ng mga taong gumagalaw sa mga lansangan. Ito ang kanyang unang pagkakataon na umalis sa Demonic Beasts Forest at ang unang pagkakataon din na pumasok siya sa isang lungsod ng tao.
Ang makakita ng napakaraming tao na naruroon ng sabay-sabay ay isang bago sa kanya. Natawa si Huang Xiaolong sa kanyang sinabi, paano kung kumain tayo ng masarap mamaya? Masayang pinalakpakan ni Lil, Tian ang kanyang mga kamay, gusto kong pumunta, gusto kong pumunta. Sa pagbanggit ng pagkain, si Lil, Tian ay nasa buwan. Sa kabila ng kanyang maliit na hitsura, si Lil, Tian ay isang gourmand. Tara na. Pumalaklak si Huang Xiaolong. Ngunit nagpasya si Huang Xiaolong na magtungo muna sa merkado na nagbebenta ng Peel Refinement Ingredients Trading Market. Pagkatapos magtanong sa paligid tungkol sa Peel Refinement Market, pumunta doon sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, Zhang Fu, at Lil, Tian. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 372. Tindahan ng Awo. Sa lalong madaling panahon, dumating ang grupo ni Huang Xiaolong sa merkado ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta ng South Oblast City. Napakahalaga ng mga spirit pellets sa lahat ng martial spirit world. Ang pamilihan ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta ng South Oblast City ay napakalaki at mataong na hindi maiisip ni Huang Xiaolong. Nang pumasok ang grupo ni Huang Xiaolong sa merkado ng Peel Refinement Ingredients, isang binata na nakasuot ng karaniwang damit ang tumakbo papunta sa kanila. Ang binatang ito ay may isang pares ng palaipat-lipat na mga mata at parang mouse na tusong mukha, medyo nakakatawa sa pangkalahatan. Nang marating ng binata si Huang Xiaolong, ngumiti siya ng malawak, maraming bisita, naghahanap ka ba ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta? Ang aming Awo Shop ay ang pinakamalaking tindahan sa buong South Oblast City. Ano man ang mga sangkap na gusto mong bilhin, maaari mong makuha ang mga ito sa aming tindahan. Oh, ganoon ba? Si Huang Xiaolong ay hindi mukhang interesado. Maliwanag na ang binatang ito ay ipinadala ng tinatawag nitong Awo Shop upang akitin ang mga customer sa entrance ng trading market. Paikot-ikot sa pasukan, may ilang kabataang lalaki na gumagawa ng parehong gawain. Maliwanag, ang mga kabataang ito ay ipinadala ng ibang mga tindahan. Ang mapanlinlang na mukhang binata ay ngumiti ng malawak, oo, tama, iyan. Ang mga Peel Refinement Ingredients na ibinebenta sa aming Awo Shop ay ang pinakamura, ngunit pinakamakatwiran din. Hindi lamang iyon, ang aming mga Peel Refinement Ingredients ay may pinakamahusay na grado at kalidad din. Sa oras na ito, ang iba pang mga binata ay nagpakita ng mga palatandaan ng paglapit sa grupo ni Huang Xiaolong, ngunit ang binata ay tumingin sa kanilang direksyon na may matinding sulyap sa kanilang direksyon, at ang kanilang mga paggalaw ay biglang tumigil. Halata namang medyo natatakot sila sa kanya. Gayunpaman, lumakad ang isang binata na medyo dwarf sa grupo. Huminto sa harap ni Huang Xiaolong, sinabi niya, itong kapatid na ito, huwag kang magpalinlang sa iron-skinned dog na ito, ang Awo Shop ay palaging malupit sa pagnenegosyo, ang sapilitang pagbebenta at pagbili ay isang bagay na karaniwan sa kanilang tindahan. Ang binata na tinukoy bilang iron-skinned dog, ay pinaikit ang kanyang mga mata nang may masamang hangarin na marinig ang pahayag ng maikling binata, Brother 2, mangyaring huwag umutot ng walang kaparerekon dito. Sinong mga mata mo ang nakakita sa aming Awo Shop na kumikilos ng malupit? Pagkatapos ay lumingon siya kay Huang Xiaolong, Brother, mangyaring huwag makinig sa mga salita ng pandak na ito, hindi niya matanggap na ang aming Awo Shop ay may mas mahusay na negosyo kaysa sa kanila, na sadyang sinisiraan ang reputasyon ng aming tindahan sa harap ng maraming bisita, paninirang puri ito. Nagpalitan ng tingin sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu. May conclusion na si Huang Xiaolong. Pinagkakatiwalaan ko ang kaibigan dito, ang mga presyo sa kanilang Awo Shop ay ang pinakamurang at pinakamakatwiran din. Pahayag ni Huang Xiaolong sa maikling binata na may bahagyang ngiti habang nakaturo sa mukhang tusong binata. Ang tusong binata na tinawag na iron-skinned dog, isa, ay tumawa ng malakas, ang kapatid na ito ay matalino. Samantalang ang pandak na binata ay nababalisa, nang siya ay magsasalita, na gustong hikayatin si Huang Xiaolong, huminto si Huang Xiaolong. Kanya. Sabay hagis ng isang special ring sa pandak na binata.
Ang maikling binata ay natarante, hindi maisip ang intensyon ni Huang Xiaolong. Tinabi lang ni Huang Xiaolong, ang iyong gantimpala. Ang reward ko. Natigilan ang maikling batang iyon. Ang isang special na singsing ay nagkakahalaga ng maraming gintong barya, bagamat nakatanggap din siya ng malalaking tip noon, hindi pa niya nabibigyan ng mga customer ang tip sa kanya ng mga special na singsing. Ang mga customer na dumating upang bumili ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta ay, higit sa lahat, ay magbibigay sa kanya ng ilang daang gintong barya, samantalang ang isang special na singsing, kahit na ang pinakamaliit na espasyo sa loob ay nangangailangan ng ilang daang libong gintong barya. Nakita ng binata na iron skinned dog, si Huang Xiaolong na casual na naghagis ng special na singsing sa maikling binata, at pagkatapos ng isang kislap ng sorpresa, isang maliit na kislap ng berde ang kumikinang sa kailaliman. Manguna ka na. Tinabi ni Huang Xiaolong sa binata na balat bakal na aso. Nakabawi ang binatang iyon mula sa kanyang pagkatulala, yumuko at nakangiti bilang pambabala, young noble, this way, this way. Ang kanyang saloobin ay nagkaroon ng isang malaking pagbabago, mas pleasant. Sa kanyang mga mata, si Huang Xiaolong ay naging isang malaking matabang tupa. Isang napakalaking matabang tupa. Pagkatapos ay umalis ang grupo ni Huang Xiaolong, kasunod ang binata na balat bakal na aso, patungo sa nabanggit na Hao Shop. Ang pandak na binata ay nakahawak pa rin sa special na singsing na tulala ng halos mawala na si Huang Xiaolong. Nakabawi siya sa oras na makita ang ilang mga figure na nawala. Napabuntong hininga siya habang umiiling, tanging ipagdadasal niya ang grupo ng mga tao na iyon na makalabas ng hindi nasaktan. Lumapit sa shorty ang iba pang mga binata na inatas ang tumawag ng mga customer sa pasukan. Sup, bro 2, maganda ang inani mo ngayon. Kung alam ko nang mas maaga na maaari akong makakuha ng isang special na singsing, kahit na sa panganib na masaktan ang iron skin dog na iyon, pupunta pa rin ako. Ang special ring lang na ito ay sapat na upang suportahan ang iyong buong buhay. Ang mga kabataang ito ay tumingin sa pandak na may naiinggit na mga mata. Lahat sila ay ang pinakamababa sa mga disipulo ng pamilya, na limitado sa kanilang talento, na hindi nagtagumpay sa Siantian Realm. Sa makatuwid, ang halaga ng isang special na singsing ay talagang sapat upang suportahan ang kanilang buong buhay. Bro 2, bakit hindi mo buksan ang special ring na iyon at tingnan mo, who knows, baka may maganda sa loob? Inimok ng isa sa mga binata. Naisip lang ito ng shorty pagkatapos marinig ang mungkahing iyon, kaya binuksan ang special ring. Sa sandaling iyon, halos lumabas ang kanyang mga eyeballs mula sa kanilang mga socket na nakatitig sa loob, nakita din ng mga kabataang lalaki na malapit sa kanya ang mga bagay sa loob, at bawat isa ay nanlamig sa hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Sa loob ng special ring ay isang bundok ng mga gintong barya. Ang mga gintong barya ay nakasalansan sa isa't isa, daan-daan, libu-libong patong, kasing taas ng bundok. Kasabay nito, ang binatang iron-skinned dog, na iyon ay hinakay si Huang Xiaolong patungo sa direksyon ng Ao Shop, habang nakangisi, young noble, pwede ko bang malaman kung anong uri ng iba't ibang sangkap ang hinahanap mo? Tinukoy ng iba't ibang uri ang kalidad ng sangkap sa pagpipino ng tableta. Halimbawa, ang isang normal na second-grade battle chipil ay gagamit ng mga sangkap na may iba't ibang edad, kaya ang huling grado at epekto ay magiging iba. May mga sangkap ba ang iyong Ao Shop na higit sa 1,000 taong gulang? Casual ang tono ni Huang Xiaolong. Dahil sa tanong ni Huang Xiaolong, nagliwanag ang mga mata ng binata na iron-skinned dog, young noble, honest truth, sa South Oblast City na ito, ang Ao Shop lang natin ang may peel refinement ingredients na higit sa 1,000 taon. Ganoon ba? Pero ibinebenta mo ba talaga sila sa murang halaga? Huang Xiaolong gumuhit. Ang binata na iron-skinned dog ay sumimangot, ganap na mura, mangyaring siguraduhin. Malamig na tumikim si Huang Xiaolong sa kanyang puso sa mga salitang iyon, talagang gusto niyang buksan ang kanyang mga mata at makita kung gaano kamyera ang mga iyon. Sa katunayan, alam ni Huang Xiaolong na ang sinabi ng pandak ay marahil ang katotohanan, ang Ao Shop na ito ay madalas na nagnenegosyo gamit ang pamimili.
Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay palaging isang taong hindi natatakot sa gulo. Habang pinangunahan ng binata na Iron Skin Dog, ang grupo ni Huang Xiaolong sa nasabing Awo Shop, palagi siyang nasasabik kung gaano kaganda at kahanga-hanga ang kanilang tindahan. Ilang sandali pa, narating nila ang Awo Shop. Sa paghusga lamang mula sa harapan ng tindahan, ang Awo Shop na ito ay talagang mukhang Randy para sa isang tindahan, tulad ng sinabi ng binata na Iron Skin Dog, malaki ang Awo Shop. Sa loob ng pangunahing bulwagan, isang matandang nasa edad 60 na tila supervisor ang agad na lumiwanag nang makita ang binata na balat bakal na aso na dinadala si Huang Xiaolong sa tindahan. Nagmamadali siyang lumapit sa mga bisita. Nang pumasok sa bulwagan ng binata na balat bakal na aso, yumuko siya bilang paggalang, binati ang matanda, Supervisor Lin. Pagkatapos, kinindatan niya ang matanda nang walang nakakapansin. Nang makita iyon, na parang naiintindihan ang isang lihim na senyales, ang mga mata ni Supervisor Lin ay lumiwanag habang nakatingin siya sa grupo ni Huang Xiaolong. Malakas at malinaw kay Supervisor Lin ang kahulugan ng Iron Skin Dog, ito ay isang grupo ng malalaking matabang tupa. Pagkatapos noon, bumaling kay Huang Xiaolong ang Iron Skin Dog, Young Noble, ito ang Supervisor Lin ng Awo Shop namin, kahit anong gusto mong bilhin, pakisabi sa Supervisor Lin namin. Umiti si Supervisor Lin kay Huang Xiaolong, anong klaseng sangkap ang hinahanap ng Young Noble? Ang aming Awo Shop ay mayroon halos lahat. Ang Awo Shop, maliban sa mga sangkap ng pill refinement, ay nagbebenta din ng spirit pellet, pill furnace, kahit na mga taktika sa pagpipino ng tableta. Yung itsura, yung ugali, sobrang init at palakaibigan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 373. Ang edad ay tiyak na hindi maaaring magkamali. O, nagbebenta ka pa ng mga taktika sa pagpipino ng tableta dito. Napukaw ang interes ni Huang Xiaolong. Bagamat bihira ang mga taktika sa pagpipino ng tableta, talagang nagbebenta ang mga ito ng ilang malalaking tindahan. Siyempre, ang mga taktika sa pagpipino ng tableta na ito ay karaniwang mababa ang antas, karaniwan. Nang mapansin na napukaw ang interes ni Huang Xiaolong, ngumiti si Supervisor Lin, siyempre, hindi lang tayo may mababang antas ng mga taktika sa pagpipino ng tableta, maaari pa tayong mag-alok ng mga intermediate pill refinement na taktika. Bahagyang nadismaya si Huang Xiaolong, walang silbi sa kanya ang mga low at intermediate pill refinement tactics. Ngunit kung mayroon silang mataas na level na pill refinement tactics, hindi na siya magdadalawang isip na bilhin ito, kaya hindi na nagtanong pa si Huang Xiaolong. Ngunit naglabas siya ng isang piraso ng papel mula sa Osir Ring, iniabot ito kay Supervisor Lin, ito ang listahan ng mga sangkap na gusto kong bilhin. Kinuha ni Supervisor Lin ang kapirasong papel. Sa isang sulyap, nakita niyang puno ng mga salita ang kapirasong papel, linya ng linya. Naglista ito ng higit sa 100 uri ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta. Bukod dito, bawat item, gusto ni Huang Xiaolong ang 100 sa kanila. Labis nitong ikinagulat si Supervisor Lin. Maraming mga sangkap na nakalista ni Huang Xiaolong ay bihira, kahit na ang mga kinakailangan ay 100 taong gulang lamang, ang kabuuan ng mga ito ay maaaring nagkakahalaga ng hanggang 10 milyon. 10 milyon. Ito pa rin ang konserbatibong pagtatansya ni Supervisor Lin. Hindi tulad ng hindi siya nakagawa ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 10 milyon pataas, ngunit gayon paman, ito ay 1 beses o 2 beses lamang. Sa pagbawi mula sa kanyang pagkabigla, ang puso ni Supervisor Lin ay namumulaklak sa lahat ng kulay, hindi niya inaasahan na ang batang itim na buhok na ito ay isang napakalaking matabang tupa. Nagsalita si Huang Xiaolong sa oras na ito, ang mga bagay na gusto ko, mayroon ba ang iyong Awo Shop? Itinago ni Supervisor Lin ang kanyang pananabik na may malawak na ngiti, tiniyak si Huang Xiaolong, itong kapatid na ito, mangyaring makatiyak. Ang mga bagay na ito na gusto mo, tiyak na mayroon tayo sa aming Awo Shop, maaari ko bang malaman kung anong uri ang gusto mo? Piliin ang pinakamahusay na iba't ibang mayroon ka sa iyong tindahan para sa akin.
Sabi ni Huang Xiaolong. Ang ngiti sa mukha ni Supervisor Lin ay umaabot mula tenga hanggang tenga, walang problema. Ngunit pagkatapos ay bahagyang huminto siya dito, ang aming tindahan ay nangangailangan ng mga customer na magbayad ng isang tiyak na halaga ng deposito bago matapos ang transaksyon. Ito ay isang tuntunin. So, little brother. Walang emosyon ang mukha ni Huang Xiaolong, magkano? Tumawa si Supervisor Lin, hindi gaano, 100,000. Nagpalitan ng tingin sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu, malamig na nanunuya sa kanilang puso, wala pa silang narinig na anumang tindahan ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta upang magsanay ng pagkuha ng deposito mula sa mga customer. Bukod pa rito, ito ay 100,000 gintong barya na deposito. Malinaw na ang AU shop na ito ay may malaking gana. Gayunpaman, hindi tumanggi si Huang Xiaolong. Pinapanatili ang parehong walang emosyong ekspresyon, sumagot siya, oo naman. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, 100,000 gintong barya ang lumipad palabas, ang mga kumikinang na gintong barya ay nagpaulan sa isang tumpok sa sahig ng bulwagan. Ang mga mata ni Supervisor Lin ay sumasalamin sa ginintoang liwanag, ang kanyang kamay ay gumawa ng isang mabilis na alon, inilipat ang 100,000 gintong barya sa kanyang special na singsing. Little brother, please wait a moment. Sasabihin ko sa mga tao na ihanda ang mga sangkap sa iyong listahan. Nag-iwan siya ng mga tagubilin sa asong may balat na bakal na pagsilbihan si Huang Xiaolong bago tumalikod at naglaho sa likod ng bulwagan. Sa ilalim ng masigasig na pangangalaga ng Iron Skin Dogs, si Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu ay nakaupo, ngunit si Lil Tian ay isang aktibo, gumagala sa paligid ng tindahan, humipol dito at tumitingin doon. Nang makitang si Huang Xiaolong ay may kasamang 7 o 8 taong gulang na anak, ang Iron Skin Dog ay hindi maiwasang ma-curious, Young Noble, kapatid mo ang batang ito. Maaari siyang ituring na ganoon. Tumango si Huang Xiaolong. Dahil dito, mas pinagmamasdan pa ng Iron Skin Dog si Lil Tian, gayunpaman, wala siyang mahanap na anumang pagkakahawig ni na Lil Tian at Huang Xiaolong. Bukod dito, ang mga damit ng batang iyon ay wala dito o doon, na walang mga paa, siya ay hindi naiiba sa isang mabangis na bata mula sa kagubatan. Ngunit si Huang Xiaolong ay hindi mukhang isang taong mangaagaw ng maliliit na bata. Ayon sa kanyang opinyon, ang isang tao na madaling mag-tip ng isang special na singsing, ang kanilang katayuan ay dapat na mataas, imposible para sa isang tulad nito na nakikipagkalakalan ng mga bata. Higit pa rito, nakikita niya na ang maliit na bata ay totoong may gusto kay Huang Xiaolong at kusang loob na sumunod sa kanya. Ang utak ng Iron Skin Dogs ay umiikot ng husto habang may mga posibilidad na tumatakbo sa kanyang isipan. Siyempre, kahit anong hula niya, hindi niya akalain na ang 7 o 8 taong gulang na batang ito ay talagang isang hugis tao na Saint Realm na demonyong hayop. Ang Iron Skin Dog ay nagpatuloy sa paggawa ng idle small talk habang sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu ay nag-aayos ng kanilang sarili sa bahay, na ninamnam ang tsaa. Ang dami ng mga sangkap na gustong bilhin ni Huang Xiaolong ay marami, ang AO shop ay mangangailangan ng ilang oras upang ihanda ang mga ito at si Huang Xiaolong ay hindi nagmamadali. Makalipas ang kaunti higit sa 1 oras. Lumabas si Supervisor Lin mula sa likod na bulwagan kasama ang 12 tao na sumusunod sa likuran niya, ang kanilang mga kamay ay puno ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta. Sa bulwagan, ang grupo ng mga tao ay nagayos ng mga sangkap sa isang sulok, tumalikod at pumunta muli sa likod na bulwagan, na naglabas ng higit pang mga sangkap. Ang grupong ito ng mga tao ay nagpabalik-balik ng higit sa 10 beses, halos punuin ang bulwagan ng mga sangkap. Nang matapos ito, nilapitan ni Supervisor Lin si Huang Xiaolong na may malaking ngiti, Little brother, nandito na lahat ang mga pill refinement ingredients na gusto mo. Sabi niya sabay turo sa malaking tambak ng ingredients. Si Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu ay tumayo lahat at naglakad. Sa isang mabilis na sulyap sa mga materyales, napangisi si Huang Xiaolong sa loob. Kahit na ito ay isang mabilis na sulyap, malinaw kay Huang Xiaolong na ang mga edad ng mga sangkap na ito ay hindi pare-pareho.
Ang ilan ay 2 hanggang 300 taong gulang at halo-halong nasa loob ng 40 hanggang 50 taong gulang. Hindi banggitin, ang kanyang kinakailangan para sa bawat uri ng sangkap ay 100, ngunit sa file na ito, walang nakatupad sa nakasaad na dami, mayroon, higit sa lahat, 80 hanggang 70 lamang para sa bawat sangkap ng pagpipino ng tableta. Ngunit sadyang nagtanong si Huang Xiaolong, Supervisor Lin, ito ang pinakamahusay na kalidad ng mga sangkap sa pagpipino ng pil ng iyong tindahan. Ang ngiti ay hindi nawala sa mukha ng supervisor. Tama, ito ang pinakamahusay na kalidad ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta ng aming tindahan. Lumapit siya sa isang partikular na sangkap na tinatawag na Wind Bison Blossom at pumitas ng tangkay, matiyagang nagpapaliwanag, Little brother, tingnan mo, itong Wind Bison Blossom ay mahigit 300 taon na. Hindi sa hamihip ako ng sarili kong trompeta, kundi isang Wind Bison Blossom na mahigit 300 taong gulang na, ang aming tindahan lamang ang may stock na ganoong mga sangkap. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang malamig na ngiti sa kanyang puso. Ang Supervisor Lin na ito ay halos nagsisinungaling ng walang kahihiyan, na ang Wind Bison Blossom na hawak niya ay bahagyang higit sa 100 taong gulang. Paano hindi masabi ni Huang Xiaolong? Kinuha ni Huang Xiaolong ang Wind Bison Blossom mula sa mga kamay ni Supervisor Lin, na tila seryosong sinusuri ang tangkay ng bulaklak. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Huang Xiaolong, Supervisor Lin, sigurado ka ba na ang Wind Bison Blossom na ito ay higit sa 300 taon? Sa nakikita ko, higit sa lahat, ito ay 150 taong gulang pa lamang. Isang bakas ng kahihiyan ang dumaan sa mukha ni Supervisor Lin na nakikinig sa komento ni Huang Xiaolong, nagulat na matukoy ng binata na ang Wind Bison Blossom ay higit sa 150, na napagtanto na si Huang Xiaolong ay isang taong may karanasan. Sa katunayan, tama si Huang Xiaolong. Ang Wind Bison Blossom na iyon ay mahigit 140 taon, tiyak na hindi sa itaas ng 300 taon na pinalaki niya. Gayunpaman, ang pag-alam ay isang bagay, ang pag-amin ay isa pa. Tumawa si Supervisor Lin, Little brother, mali ang iyong paghuhusga. Ang mga sangkap ng aming AO shop ay na-verify ng pinakamahusay na appraiser ng South Oblast City, tiyak na hindi maaaring magkamali ang edad. Tumingin ka dito kung ayaw mong maniwala. Itinuro niya ang isang papel mula sa lugar kung saan niya kinuha ang Wind Bison Blossom kanina. Tinulyapan ni Huang Xiaolong ang piraso ng papel na nagsasabing ang Wind Bison Blossom ay higit sa 300 taong gulang. Maliban sa edad ng sangkap, mayroong isang linya ng mga salita, Archaic Peak Appraiser Firm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 374. Ito ang pinakamakatarungan. Archaic Peak Appraisal Firm. Pinasa ni Huang Xiaolong ang pangalan sa ilalim ng kanyang hininga. Napanatili ni Supervisor Lin ang isang matamis na ngiti sa kanyang mukha, iyan ang isa, Archaic Peak Appraisal Firm. Ang Archaic Peak Appraisal Firm na ito ay ang pinakamalaking appraisal firm ng ating South Oblast City. Ang lahat ng mga sangkap sa peel refinement ng AO shop ay dumaan sa mahigpit na pagtatasa mula sa mga appraiser ng Archaic Peak Appraisal Firm, kaya naman walang ganap na pagkakamali sa edad at kalidad ng mga sangkap. Isa pang tahimik na panunuya ang tumunog sa puso ni Huang Xiaolong, talaga. Ito ay isang katotohanan na ang tangkay ng Wind Bison Blossom na ito ay hindi lalampas sa 150 taon, ngunit ang tinatawag na Archaic Peak Appraisal Firm na ito ay na-verify ito bilang doble ng bilang ng mga taon, maaaring may isang paliwanag lamang. Hindi rin magandang bagay ang Archaic Peak Appraisal Firm na ito. Sa peel refinement ingredient trading market, para kumita ng kaunti, ang ilang tindahan ay makikipagtulungan sa mga appraisal firm para linlangan ang mga mamimili sa pamamagitan ng pagtaas ng edad ng mga sangkap. Sa katunayan, ang ganitong uri ng pagsasanay ay mas karaniwan kaysa hindi. Gayunpaman, bihira ang pangangahas na i-bluff ang 150 taon na sangkap sa pagpipino ng tableta bilang 300 taon tulad nitong AO shop. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 150 taong gulang na sangkap at isang 300 taong gulang ay 10 beses ang presyo. 10 beses.
Maliwanag, ang AO shop na ito ay may malaking gana. Ibinalik ni Huang Xiaolong ang tangkay ng Wind Bison Blossom kay Supervisor Lin, walang pinalampas na komento, mukhang napakaganda ng relasyon mo sa Archaic Peak Appraisal Firm. Kinuha ni Supervisor Lin ang tangkay, ang kanyang ekspresyon ay blanko sa isang segundo sa komento ni Huang Xiaolong, ngunit mabilis niyang tinakpan ito ng hindi nakakapinsalang tawa. Tama ang sinabi ni Little Brother, ang aming AO shop ay may magandang relasyon sa Archaic Peak Appraisal Firm. Dahil sa madalas naming pakikipag-ugnayan sa negosyo, normal lang na maging maayos ang aming relasyon. Tumango lang si Huang Xiaolong, hindi nagpakita ng interes na ituloy pa ang paksa. Si Zhao Shu at Zhang Fu ay nakatayo sa likod ni Huang Xiaolong, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Pareho nilang masasabi sa isang sulyap na ang mga edad ng mga sangkap na ito ay naiiba, hindi pa banggitin, ang dami ay lubhang nabago. Sa oras na ito, si Huang Xiaolong ay lumakad papunta sa isang tumpok ng mga sangkap na mukhang itim na buhangin, na nagsasabing, Supervisor Lin, itong Blackwater Sand, pumiling ako ng 100 sa kanila, ibig sabihin ay 100 pusa, mayroon bang 100 pusa dito? Sa matalas na mga mata ni Huang Xiaolong, isang sulyap at malalaman niya na mayroon lamang 80 pusa. Ang Blackwater Sand ay isang sangkap na ginamit upang pinuhin ang grade 10 spirit pellets, kaya medyo mataas ang presyo. Ang regular na presyo sa merkado ay humigit kumulang 5,000 gintong barya para sa isang kati. Ang pagkakaiba ng 20 cut-ties ay katumbas ng 100,000 gintong barya. Nakangiting lumapit si Supervisor Lin, Little Brother, makatitiyak ka, ang aming AO shop ay mukhang tapat sa pagsasagawa ng mga transaksyon, tiyak na mayroong 100 cut-ties ng Blackwater Sand dito. Kung nagdududa pa rin si Little Brother, uutusan ko ang aking mga tao na timbangin ito sa harap mo. Pagkatapos sabihin ito, ang kanyang mga mata ay sumenyas patungo sa Iron Skin Dog upang dalhin ang timhangan. Tumugon ang Iron Skin Dog, nagmadaling umalis upang dalhin ang timhangan sa isang sulok ng bulwagan, at inilagay ang tumpok ng Blackwater Sand dito. Kapag ang tumpok ng itim na buhangin ng tubig ay inilagay sa timhangan, ipinahiwatig nito ang bilang na 102 na kumakatawan sa 102 cut-ties. Umisi si Supervisor Lin kay Huang Xiaolong, Little Brother, see, I was right, our AO shop is really an honest shop. Makikita mo sa sarili mo, itong Blackwater Sand ay hindi lang 100 cut-ties, may 2 extra cut-ties pa. Dahil ang Little Brother ay isang malaking customer, kunin ito bilang 2 cut-ties bilang isang maliit na token, nang walang bayad para sa Little Brother. Sa panonood ng Supervisor Lin na nagdedeklara ng mga bagay sa napakagarbong paraan, si Huang Xiaolong ay ngumuso ng may pang-aalipusta sa loob. Matagal nang naayos ang sukat na iyon, ngunit hindi pa niya napuputok ang bula ni Supervisor Lin. Nagpatuloy si Huang Xiaolong, kuminto sa harap ng grade 9 spirit pellet ingredient na soft pink ang kulay. Bagamat ang mga sangkap na ito, kung ito ay hinuhusgahan mula sa kulay o hugis, ay malapit na kahawig ng red blood buds, masasabi pa rin ni Huang Xiaolong na talagang hindi sila red blood buds. Ang mga talulot na ito sa kanyang harapan ay bahagyang mas maitim ang kulay. Ito ay talagang isa pang uri ng peel refinement ingredient na tinatawag na Big Red Flower, at ang Big Red Flower na ito ay isang sangkap lamang na ginamit para sa grade 3 spirit pellets, na may presyong 50 hanggang 60 beses na mas mura kumpara sa red blood buds. Siyempre, kung gagamitin ni Huang Xiaolong ang malaking pulang bulaklak na ito para pinuhin ang grade 9 spirit pellet, isa lang ang resulta. Failure. Gayunpaman, mabait na ipinaliwanag ng Supervisor Lin na iyon, Little Brother, sigurado ako na hindi mo alam ito, ang red blood buds na ito ay isang bagay na nilinang ng aming tindahan sa isang lihim na lugar na puno ng masaganang espiritual na enerhiya, gamit ang isang espesyal na paraan ng pag-aalaga. Iyon ang dahilan kung bakit ang kulay ay medyo mas madilim kaysa sa normal, ngunit ang paggamit ng mga espesyal na red blood buds na ito na nilinang namin upang pinuhin ang iyong mga table tasks, ang epekto ay magiging mas mahusay. Ganoon ba? Sa pakikinig sa tiwalang paliwanag ng kabilang panig, muling hinayaan ni Huang Xiaolong na bumagsak ang bagay.
Kasunod nito, itinuro ni Huang Xiaolong ang ilang magkakaibang sangkap na may mga problema, gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay mataktikang ipinaliwanag ni Supervisor Lin. Masasabing walang kabuluhan ang bawat sagot. Ang Supervisor Lin na iyon ay nagpapanatili ng isang matamis na ngiti sa kanyang mukha sa buong panahon. Ano man ang mga tanong ni Huang Xiaolong, matyaga siyang sesegot. Makalipas ang ilang sandali ay muling umupo sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu. Supervisor Lin, mangyaring kalkulahin ang kabuuang halaga ng pera na kailangan para sa mga sangkap na ito. Pagkaupo, sabi ni Huang Xiaolong. Nang marinig ito, ang mukha ni Supervisor Lin ay nagliwanag sa kaligayahan, ito ang pangungusap na hinihintay niya sa buong panahon. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay, at lumitaw sa bulwagan ang isang katiwala na mukhang matandang nasa edad 50 anyos. Tulungan itong little brother sa pagkalkula ng presyo ng mga sangkap na ito. Tandaan, kalkulahin ng tama, nang may katumpakan, para malaman ng little brother na ito na ang aming AO shop ang pinakatapat na tindahan sa paligid. Habang nagsasalita si Supervisor Lin, senyales ng kanyang mga mata ang matanda. Magalang na sumunod ang mukhang Katie walang iyon na nasa katanghaliang gulang, oo, Supervisor Lin. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa Wind Bison Blossom na nagsasabing 300 taon na Wind Bison Blossom, 10 tangkay, bawat tangkay ay 35,300 gintong barya. 100 taong gulang, 60 tangkay, bawat tangkay ay 5,060 gintong barya. Isa-isa silang kinalkula ng matandang Katie wala. Napakabilis, nakalkula niya ang kabuuan para sa daang tangkay ng Wind Bison Blossom na umaabot sa 879,600 gintong barya. Tinuya ni Huang Xiaolong ang halaga, ang presyo sa merkado sa loob ng 300 taon na Wind Bison Blossom ay 30,000 gintong barya, samantalang ang AO shop na ito ay nagdagdag ng isa pang 5,300 sa pinakamataas na presyo sa merkado. Pareho para sa iba na may iba't ibang edad, lahat sila ay napresyohan ng 1 hanggang 2,000 gintong barya na mas mataas kaysa sa karaniwan. Ngunit, kung huminto lamang ito doon, ang Wind Bison Blossom na iyon na sinasabing 300 taon ay hindi hihigit sa 150 taon, samantalang ang mga sinasabing 100 taon ay 50 hanggang 60 taong gulang lamang. Ang daang mga tangkay ng Wind Bison Blossom, sa aktwal na presyo sa merkado, ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 300,000 gintong barya. Gayunpaman, ang AO shop na ito ay nagpahayag ng 879,600. Higit sa doble ang presyo. Gayunpaman, hindi ginambala ni Huang Xiaolong ang matanda, pinayagan siyang magpatuloy. Palihim na pinagmasdan ni Supervisor Lin ang ekspresyon ni Huang Xiaolong habang nakikinig sa tabulasayo ng kanyang nasasakupan. Nang makita na si Huang Xiaolong ay kalmado gaya ng dati, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Pagkaraan ng ilang sandali, ang daang overpill refinement na sangkap na inilista ni Huang Xiaolong ay buod, 31,656,300 gintong barya. Magiliw na tumawa si Supervisor Lin, little brother, dahil ikaw ang aming iginagalang na panauhin, bumibili ng napakaraming sangkap ng sabay-sabay, maaari kong ibaluktot ang panuntunan para sa iyo ng kaunti, binabawasan ng mga kakaibang dulo, 31,650,000. Muli, ibabawas ang 100,000 deposito kanina, kailangan mo lamang magbayad ng 31,550,000. Sabi ni Supervisor Lin na mukhang mapagbigay sa sinabi niya. Sa kanyang palagay, tiyak na magpapasalamat si Huang Xiaolong sa kanya sa pagbawas sa kakaibang 6,300 gintong barya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 375. Malawak na singsing. Nakikinig sa mapagbigay na gawa ni Supervisor Lin na binawasan ng 6,300 gintong barya, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Huang Xiaolong, paano ko matatanggap iyon? Tumawa ng mahina si Supervisor Lin, ito ay isang bagay na dapat kong gawin. Tumawa si Huang Xiaolong, mabuti, tulungan mo akong ipack ang lahat ng sangkap na ito sa pagpipino ng pil sa aking special ring.
Inalis niya ang isang bakanteng special at ibinigay ito kay Supervisor Lin habang sinasabi niya iyon. Ang special na singsing na ito ay tinanggal kay Yao Fei nang patayin siya ni Huang Xiaolong. Natanggap ni Supervisor Lin ang special ring mula kay Huang Xiaolong at binuksan ito. Sa sandaling bumukas ang singsing, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang special na singsing na ito, ang espasyo lang sa loob ay malapit sa 3 hanggang 400 cubic meters, kung iisipin niya ang volume, gaano kalaki iyon. Minsan, nakita niya ang isa sa kanilang Owl Shop Elder Special Rings, ngunit ang espasyo sa loob ay halos kalahati ng laki ng kay Huang Xiaolong. Nalampasan ang kanyang pagkabigla, isang bakas ng panghihinayang ang bumalot sa puso ni Supervisor Lin, kung alam niya ng mas maaga, sinenyasan sana niya ang kanyang nasasakupan na itaas ng kaunti ang presyo. Napakalaking matabang tupa, kung hindi niya ito dadyugo ng kaunti, sino ang nakakaalam kung kailan bibisita ang susunod na napakataba na tupa sa kanilang tindahan. Gayunpaman, huli na para sa pagsisisi at medyo mabilis na nakabawi si Supervisor Lin. Ibinigay niya ang special na singsing sa Iron Skin Dog na nakatayo sa gilid para mailipat niya sa ring ang lahat ng peel refinement ingredients na binili ni Huang Xiaolong. Siyempre, kung alam niyang nakuha ni Huang Xiaolong ang special na singsing na ito pagkatapos patayin ang isang deities Templar Elder, malamang na matatakot siya na ihagis pabalik kay Huang Xiaolong ang special na singsing na walang lakas ng loob na hawakan ang singsing. Ang kanyang pag-iisip ng pagdugo ng isang napakataba na tupa ay tiyak na maglalaho. Ilang sandali pa, inilagay na ng Iron Skin Dog ang lahat ng sangkap sa special ring na magalang na ibinalik ang singsing kay Huang Xiaolong. Kinuha ni Huang Xiaolong ang special ring at itinago ito sa Osir ring. Tumayo si Huang Xiaolong. Bigla niyang hinampas ang noo niya, nakalimutan kong dalhin ito pagdating ko rito. Mayroon lang akong 100,000 gintong deposito na ibinigay ko sa iyo kanina. Sa puntong ito, nagpakita si Huang Xiaolong ng isang nagsisisi na ekspresyon na nakatingin kay Supervisor Lin. Ito, Supervisor Lin, ito ay talagang awkward. Paano ito? Balik muna ako, ipapadala ko ang mga tao ko dito na may balanse mamaya. Nagulat si Supervisor Lin, pagkatapos ay kumunat ang noo niya, little brother, hindi tama ang ganitong paraan. Taglit na huminto, inilipat niya ang kanyang tingin kay Zhao Shou at Zhang Fu. Paano ang dalawa mong subordinate kung may dalang pera? Kapag pinayagang bumalik si Huang Xiaolong, walang multo ang maniniwala na ibabalik niya ang mga tao gamit ang pera. Kahit nababoy si Supervisor Lin, halata sa kanya ang puntong ito. Tumingin si Huang Xiaolong kina Zhao Shou at Zhang Fu, may pera ka ba? Umiling si Zhao Shou, sinabing, soberano, ang iyong nasasakupan ay hindi nagdadala ng maraming pera sa akin, 200 gintong barya lamang. Umiling din si Zhang Fu, tinularan si Zhao Shou bawat salita. Sinabi ni Huang Xiaolong, ilabas ang 200 gintong barya na mayroon ka, ibigay muna ito kay Supervisor Lin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Supervisor Lin, Supervisor Lin, I'm really sorry, yung dalawang subordinate ko lang ang may kinalaman sa kanila. Bakit hindi mo kunin ang mga ito bilang deposito? Mamaya, magpapadala ako sa mga tao ng pera. Matapos sabihin iyon, naghanda si Huang Xiaolong na umalis kasama si Zhao Shou at ang iba pa. Ang katawan ni Supervisor Lin ay kumikislap na humaharang sa kanilang dinadaanan. Sa pagtingin sa 200 gintong barya sa harap niya, ang galit ay bumangon mula sa kanyang puso. 200 gintong barya, sinusubukan ba nilang paalisan ang isang pulubi? Nawala ang karaniwang ngiti sa kanyang mukha, lumubog ang kanyang mukha, madilim at malamig, since there's no way, kindly leave all the ingredients here. Sa tuwing dadalhin mo ang pera, maaari mong kunin ang mga ito. Sa puntong ito, napansin na ng mga gwardya sa paligid ng Owl Shop na may mali, nagsara sa paligid ng bulwagan ng pamilog, nakaharang sa labasan. Tahimik na nanonood, sumagot si Huang Xiaolong, peel refinement ingredients. Anong mga sangkap? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Supervisor Lin sa mga salitang iyon, ninisyon si Huang Xiaolong, Pump, bakit pakiramdam ko sinadya mong pumunta sa Owl Shop namin para maghanap ng bulo? Sa yugtong
ito, kahit na ang isang tanga ay nakikita na si Huang Xiaolong ay walang intensyon na magbayad mula sa simula. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Huang Xiaolong, nagkibit balikat ng walang pag-aalinlangan, kung gusto mong mag-isip ng ganyan, tama rin. Isang mapanlinlang na tawa ang nagmula sa bibig ni Supervisor Lin, ang aming AO shop ay may negosyo ng higit sa 100 taon, walang sino mang bulag na ng ahas na halikan dito naghahanap ng gulo. Pinibigyan kita ng isang huling pagkakataon, alisin ang lahat ng sangkap sa pagpipino ng tableta at iwanan ang lahat ng mga bagay sa iyong katawan pati na rin ang iyong special na singsing, pagkatapos ay maaari kang magsisigaw mula rito ng masunurin pagkatapos nito. Tiwang Xiaolong ay napakalmado, kung hindi. Sumingit ang Iron Skin Dog, anak, bakit hindi mo tanungin kung sino ang amo ng AO shop natin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aming boss ay ang Chief Steward ng South Oblast City Castellan Manor, si Mr. Luo yun. So parang ganon. Ang malaking boss sa likod ng AO shop na ito ay ang punong kaitiwala ng Castellan Manor. Inisya ni Huang Xiaolong. Para sa isang lungsod na ganito kalaki, tulad ng South Oblast, ang isang chief steward sa Castellan Manor ay talagang isang suportado na may mataas na katayuan, pagkakakilanlan, at kapangyarihan. Mula sa isang tiyak na anggulo, ang kapangyarihan ng taong ito ay nasa ibaba lamang ng Castellan. Idinagdag ng Iron Skin Dog, noong nagsimula kaming magnegosyo, maraming bulag ang pumasok na sinusubukang manggulo, alam mo ba kung paano sila napunta? Ang kanilang mga binti ng aso ay nabali sa amin, ang mga litid pagkatapos naputulin ang kanilang mga kamay at paa, at ang kanilang cheesy ay nasayang. Kung hindi dahil sa pagsusumamo ni Lord Duque para sa kanila, matagal na silang namatay. Dumadagandong ang mga yabag sa bulwagan habang lumilipat ang mga anino sa paligid ng tindahan. Ang tindahan ng AO Shop Guards ay ganap na pinalibutan, kahit isang langaw ay hindi makalabas. May mga 6 na po sila. Nang makita ito, tumaas ang kumpiyansa ni Supervisor Lin. Nakikita niya na si Huang Xiaolong ay dapat na isang taong may mataas na katayuan, ngunit muli, ito ang South Oblast City, ang mga may lakas ng loob na pumasok at gumawa ng gulo sa AO shop ay karapat-dapat sa kamatayan. Mabilis na sumulyap si Huang Xiaolong sa paligid, ang mga gwardya ng AO shop na ito sa paligid ng bulwagan ay pawang mga eksperto sa Xiantian realm, ngunit karamihan sa kanila ay low-level at mid-level na Xiantian. Kung sa high level, 3 lang ang tao. Sa ganitong sitwasyon, kumikislap ang obsidian black eyes ni Lil Tian habang nakatingin siya sa kaliwa at kanan, nagtatanong kay Huang Xiaolong, Kuya, ano ang ginagawa nila? Tumawa si Huang Xiaolong, gusto nila tayong labanan. Nang marinig iyon, ipinalakpak ni Lil Tian ang kanyang mga kamay na sumisigaw, ang galing, ah. Mas gusto kong makipag-away. Ang tuwang-tuwa na si Lil Tian ay hindi na naghintay ng isa pang salita mula kay Huang Xiaolong, ang kanyang maliliit na kamay ay kumaway at ang isang kamao ay lumipad palabas, na nakatutok kay Supervisor Lin. Sumabog ang galit ni Supervisor Lin nang makita ang isang maliit na bata na talagang naglakas loob na salakayin siya, little wild bastard, nililigawan mo si kamatayan. Nang lumakas ang battle chi mula sa kanyang katawan, sumuntok si Supervisor Lin. Sa pagkakaroon ng posisyon ng supervisor ng AO shop, si Supervisor Lin ay hindi mahinang manok, siya ay isang late Xiantian 8th Order. Nang maisip ng Iron Skin Dog at ng mga gwardya na ang walang pakundangan na maliit na punk ay mamamatay, sabog sa madugong mga piraso, isang katsa, na tunog ng pagkabali ng buto ang narinig sa kanilang mga tainga. Ang kalunos-lunos na hiyawan ni Supervisor Lin ay nagdulot sa bulwagan. Pagkatapos, muling hamampas ang maliliit na kamay ni Lil Tian na naglanding ng suntok sa kanyang dibdib. Bago ang gulat ng mga mukha ng mga miyembro ng AO shop na ito, ang kanilang supervisor na si Lin ay itinapon palabas, na bumangga sa isa sa mga higanting haligi ng bato sa bulwagan. Dayanig ang buong bulwagan ng mabitak ang haliging bato. Ang katawan ni Supervisor Lin ay dumalsdas pababa sa haliging bato, bumagsak ang kanyang buong dibdib, lumabas sa kabilang dulo. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala.
Agad na tumahimik ang maluwag na bulwagan. Gayunpaman, napakalakas ng mabilis na pagtibok ng puso ng mga miyembro ng Awo Shop. Nabasag ang katahimikan ng boses ni Lil, Tian, hindi ba tayo nag-aaway? Bakit napakarupok sa pagpalo? Sa susunod na sandali, mamaling siya sa Iron Skin Dog, U-turn now. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 376. Malaking kaganapan. Nasaksihan ng Iron Skin Dog at ng mga gwardya ang malukong, baluktot na dibdib ng kanilang supervisor Lin. Ang tanging nararamdaman nila ay malamig na hangin na pumupuno sa kanilang mga baga. Ang boses ni Lil, Tian ay tumunog sa sandaling ito. Nang tumingin ang Iron Skin Dog at nakita ang isang maliit na daliri na nakatutok sa kanya, halos mairita siya sa takot. Ang kanilang supervisor Lin ay isang late Tian 8th Order expert, kahit ang kanilang supervisor Lin na tumitimbang ng 200 kattays ay hindi nakatiis ng suntok mula sa maliit na bata. Siya, isang maliit na Tian 2nd Order, isang manipis na tangkad ng balat at buto, ay maaaring hindi kumuha ng kahit kalahati ng pinsala mula sa maliit na iyon kamao. Ang kanyang mukha ay kitang-kitang pumuti, pasuray-suray na paatras habang winawagayway niya ang dalawang kamay, hindi, ako. Sa kabila nito, mula sa unang tunog na kanyang binigkas, inilabas ni Lil, Tian ang kanyang maliit na kamao, umatake ng walang awa. Isang malungkot na matinis na sigaw ang nagmula sa bibig ng Iron Skin Dog habang ang maliit na kamao ni Lil, Tian ay sumuntok sa kanyang dibdib. Ang asong may balat na bakal ay ipinadala sa pagbagsak patungo sa pintuan, nagamulong palabas sa tapat ng kalye. Sa labas ng kalye, nagsimulang magtipon ang isang mausisa na karamihan. Ang kaguluhan na ginawa ng pagsuntok ni Lil, Tian kay Supervisor Lin ay nakaakit ng ilang tao sa mga nakapaligid na tindahan. Ang ilan sa mga curious na dumaraan na ito ay lalapit pa lang sa pasukan ng Awo Shop upang tingnan kung ano ang nangyayari sa loob ng ang Iron Skin Dog ay nag-volley sa mga pintuan na natakot sa mga naglalakad. Ang hitsura ng Iron Skin Dog ay nagpadala ng malamig na panginginig sa kanilang mga gulugod. Halos wala na ang katawan ng Iron Skin Dog, maliban sa mga laman, buto, at mga laman loob na pumutok sa madugong mga piraso na may dugong umaagos mula sa kanyang mga orifice. Isang kakaibang paraan para mamatay. Ito ang asong may balat ng Awo Shop. May pumatay talaga sa kanya. Sino iyon? Napakawalang ingat na pumatay ng isang tao mula sa Awo Shop. Bagamat ang lahat sa karamihan ay napabulala sa gulat at pangamba, sa loob, bawat isa ay kumakaway ng kanilang mga kamao sa hangin, sumisigaw ng mahusay. Sa lahat ng mga taon na ito, umaasa sa kanilang suporta sa loob ng Castellan Manor, ang mga tao mula sa Owl Shop ay kumilos ng malupit at mapuwersa, nangaagaw ng mga customer mula sa ibang mga tindahan sa malapit, ngunit maingat sa kapangyarihan ng Castellan Manor, tiniis nila ang lahat ng tahimik. Ngayon, may isang tao na nangahas na gumawa ng gulo sa Owl Shop, pinatay ang mga bastard na ito, syempre magsasaya sila ng palihim. Habang pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang tungkol sa Iron Skin Dog, isa pang malakas na hiyawan ang umalingaw mula sa loob ng Owl Shop Hall habang ang isa pang human silhouette ay bumaril. Mabilis na tumalo ng mga tao sa pagkaalarma. Sa pagkakataong ito, ang human projectile na lumipad palabas ay isang matibay na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang kondisyon ay kapareho ng sa Iron Skin Dog, ang kanyang katawan ay sabog sa pira-piraso ng pag-atake ng isang tao. Ito ay ang Captain Guard ng Owl Shop, si Liu Wei. Ngunit si Liu Wei ay isang Tian 9th Order expert. Nagkagulo ang mga tao. Sa oras na ito, isa pang tao ang pinadala na lumipad palabas sa Owl Shop. Sa bulwagan ng Owl Shop, ang maliit na kamao ni Lil, Tian ay walang pagod, gumamit lamang ng isang suntok upang harapin ang bawat tao. Walang exception, lahat ng mga gwardya na nakapalibot sa Owl Shop ay pinalipad. Ang ilang katawan ng mga gwardya ay binaligtad paitaas, sunod-sunod na lumitaw ang mga butas na hugis tao sa bubong ng bulwagan ng Owl Shop.
Hindi nagtagal, ang bulwagan na orihinal na napapaligiran ng mga gwardya ng Awo Shop mula sa lahat ng direksyon ay bumagsak hanggang wala pang kalahati, ang natitirang 20 higit sa mga tao ay sa wakas ay nagising. Nakatitig sa mga hubad na maliit na paa ni Lil, Tian at ang pares ng cute, inosenteng mga mata, sa mga mata ng mga gwardya ay wala itong pinagkaiba sa isang demonyo mula sa impyerno. Wala ni isa sa mga gwardya ang nakaalala kung sino ang unang sumigaw ng malakas, tumakbo. Sa isang kisap mata, sumugod ang mga natitirang gwardya upang mauna sa labas ng tindahan, sa harap na pasukan at pintuan sa likod. Gayunpaman, nang sinubukan ng mga gwardya na ito na tumakbo para dito, hinaranggan ng mga higanting siluwet ang kanilang dinadaanan. Ang dalawang higanting siluwet ay walang iba kundi ang mga higanting puppet. Dalawang higanting puppet ang naghati sa landas, ang isa ay hamarang sa pasukan sa harapan habang ang isa naman ay hamarang sa pintuan sa likod ng hall. Cram! Nakita ng isa sa mga tumatakas na gwardya ang isang dambuhalang lalaki na nakaharang sa kanyang rutang pagtakas at nabalisa, nagalit, nataranta, at nataranta lahat, itinaas ng gwardya ang kanyang palad at inatake ang higanting pupi ng bigla. Gayunpaman, ang higanting pupi ay sabay na inilabas ang palad nito na sinampal ang kaliwang bahagi ng mukha ng gwardya. Isang hiyawan ang naganap nang ang lalaki ay pinalipad pabalik sa bulwagan na bumagsak sa sahig. Ang kaliwang mukha ng gwardya ay dumudulas sa kanang bahagi, ang ulo ay nakatalikod na ang harap ay nakaharap sa parehong direksyon ng kanyang asno. Sa katunayan, nang lumitaw ang higanting pupi at hamarang sa rutang pagtakas, tulad ng unang gwardya, marami ang gustong tanggalin ang sagabal sa pamamagitan ng suntok, ngunit ngayon ay takot na nanghina ang kanilang mga paa. Sa pagtingin sa higanting silweta, makikita sa kanilang mga mata ang matinding takot. Sa wakas ay natanto nila na ang 4 metrong higanting lalaking ito ay mas nakamamatay sa batang iyon. Ayaw nyo bang makipag-away? Bakit ka tumatakas? Nang sapilitang bumalik sa bulwagan ng mga tumatakas na gwardya, nagtanong ang malambing na boses ni Lil, Tian. Sa halip, ang inosente at malambing na boses ni Lil, Tian ang naging dahilan ng paglala ng panginginig ng mga gwardya. Ang boses na iyon ay katulad ng isang kanta ng sirena na nagmula sa kailaliman ng impyerno. Paglingon ng mga gwardya ay nakita ang maliit na katawan na papalapit. Nang makita ang mga taong nakatingin sa kanya, winawagayway ni Lil, Tian ang kanyang maliit na kamao nang walang ibang salita. Ilang sandali pa, nagpatuloy ang hiyawan sa loob ng Awo Shop. Ngunit mabilis na natapos ang mga undulated na hiyawan sa pagkakataong ito na nag-iwan ng nakakatakot na katahimikan sa hangin. Tumingin si Wang Xiaolong sa loob at labas ng bulwagan sa mga katawan na nakahandusay sa kaakit-akit na kaguluhan sa iba't ibang poster pagkatapos ay humiling siya. Ngayon, itinuring niya ang kanyang sarili na natutunan, ang lalaking iyon na si Lil, Tian ay mas brutal kaysa sa kanya. Sa oras na ito, masayang ipinapalakpak ni Lil, Tian ang kanyang maliliit na kamay, ang ekspresyong iyon ay parang isang kampante na bata na nanalo lang sa isang malaking laban. Kuya, ang mga taong ito ay masyadong mahina, hindi ito masaya. Lumapit si Lil, Tian sa tabi ni Wang Xiaolong, hindi nasisiyahan sa kanyang boses. Natahimik si Wang Xiaolong, marami pang laban mamaya, na may mga kalaban na mas malakas kaysa sa mga taong ito. Napakaraming gwardya ng Awo Shop ang pumatay at nagalis ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta na nagkakahalaga ng milyong-milyong gintong barya, na tiyak na hindi gagawin ni Castellan Manor Chief Steward, Luo whatever yun. Kayang lunokan ang pagkawalang ito. Kaya naman, tiyak na darating ang isang away mamaya. Talaga. Lumiwanag ang mga mata ni Lil, Tian. Tumanggo si Wang Xiaolong, natatawa, ngunit ngayon, iinom tayo ng alak at kakain ng karne. Kumain ka ng mabubuting bagay, maaari tayong mag-away pagkatapos mabusog ang ating tiyan. Mabuti, mabuti, Nang marinig na may alak, karne, at masarap na pagkain, masigasig na pumalakpak si Lil, Tian. Sa totoo lang, pagkatapos makipaglaban, nakaramdam na siya ng kaunting gutom. Tara na. Sabi ni Wang Xiaolong kina Zhao Shu at Zhang Fu. Parehong sumunod sa paggalang.
Dahil doon, lumabas ang grupo ni Huang Xiaolong mula sa AO shop sa harap ng pasukan. Ang mga tao sa paligid ay nag-iisip na lumapit upang sumilip sa loob at makita kung ano ang nangyayari dahil sa biglaang katahimikan, ngunit lahat sila ay nagsitakbuhan ng may takot matapos makita si Huang Xiaolong at ilang iba pa na lumabas. Hindi pinapansin ng nakakatakot na matanong na tingin ng mga tao, si Huang Xiaolong, Zhao Shu, Zhang Fu, at iba pa ay lumakad palayo sa AO shop. Hindi rin sila nagtagal upang marating ang pangunahing pasukan sa merkado ng kalakalan. Sa pangunahing pasukan ng trading market, nandoon pa rin ang maikling binata, si Tu Xiong, na binigyan ni Huang Xiaolong ng special ring. Nang makita ni Tu Xiong si Huang Xiaolong, mabilis siyang tumakbo papunta kay Huang Xiaolong, magalang na sumaludo bago sinabing, "Young Noble, ang special na singsing na iyon ay masyadong mahalaga." Gumalaw ang kanyang kamay, kinuha ang special na singsing na binalak niyang bumalik kay Huang Xiaolong. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, pinahinto si Tu Xiong, "Hindi ko pa binawi ang mga bagay na ibinigay ko." Ang tono ng kanyang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi. Natigilan si Tu Xiong. Sa huli, inilayo niya ang special ring. "Young Noble, nakabili ka ba ng kahit anong peel refinement material sa AO shop?" Maingat na tanong ni Tu Xiong. Nakangiting tumango si Huang Xiaolong, "Oo, nakakuha ako." Taglit na nagalinlangan si Tisyong bago sinabing, "Young Noble, ang mga sangkap ng peel refinement na ibinebenta ng AO shop ay may mga isyo sa mga na-verify na edad, bukod pa rito, ang presyong inaalok nila ay mas mataas kaysa sa mga normal na presyo sa merkado." Base sa mabait na intensyon ng binata, tumawa si Huang Xiaolong, "Alam ko." Iniwan ang sagot na iyon, umalis siya sa peel refinement trading market kasama sina Zhao Shu, Zhang Fu, Lil, Tian, at ang dalawang higanting papat. Si Tu Xiong ay nakatayo sa parehong lugar, pinapanood ang grupo ni Huang Xiaolong hanggang sa mawala sila sa paningin. Sa oras na ito, may tumakbo palabas mula sa panloob na bahagi ng trading market, mukhang nalilito at humihingal, umiiyak kay Tu Xiong at sa iba pang mga binata, "Malaking kaganapan, malaking kaganapan." Ngayon lang, napatay ang Iron Skin Dog at lahat ng guard ng AO shop. Kasama ang supervisor ng AO shop na si Lin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 377. Archaic Peak Appraisal Firm. Balat bakal na aso. Lahat ng bantay ng AO shop. Kasama ang supervisor ng AO shop na si Lin. Lahat pinatay. Nagulat si Tu Xiong at ang grupo ng mga binata. Maaaring ito ay isang ideya ang sumagi sa isip ni Tu Xiong, muling tumingin sa direksyon kung saan nawala si Huang Xiaolong. Sino yun? Sino ba talaga ang nangahas na patayin ang lahat ng bantay ng AO shop? Hiniling ni Tu Xiong na patunayan ang kanyang hinala. Sinasabi ng mga alingaungaw na isang itim na buhok na binata ang pumunta sa AO shop upang bumili ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta at may kasama siyang 7 o 8 taong gulang na maliit na bata na pumatay sa mga taong iyon. Sabi nung taong tumakbo palabas. Isang 7 o 8 taong gulang na bata. Ulalas ng isa sa mga binata, "Imposible, di ba? Ang mga bantay ng AO shop ay pawang mga eksperto sa Xiantian realm." Ang iba pang mga binata ay nagpakita rin ng hindi makapaniwalang mga ekspresyon. Ang isang 7, 8 taong gulang na maliit na bata ay maaaring pumatay ng mga eksperto sa Xiantian. Sa kanilang mga mata, ito ay walang iba kundi pantasya. Sinabi ng binata na naubusan ng balita, "Huwag mong sabihing hindi ka naniniwala, ako mismo ay hindi makapaniwala, ngunit may mga saksi." Ito ay talagang isang maliit na bata na pumatay sa lahat ng mga gwardya, at isa pa, gumamit siya ng isang suntok. Pinatay ng batang iyon ng isang suntok ang mga Xiantian guard na iyon. Nagkatinginan ng mga binata, nahihirapang paniwalaan ang gayong kwento. Isang 7 hanggang 8 taong gulang ang pumatay sa isang Xiantian realm expert sa isang suntok lang. Kitawa-tawa lang iyon. Sa oras na ito, ang grupo ni Huang Xiaolong ay dumating sa isang mahabang kalye ng pagkain pagkatapos umalis sa merkado ng peel refinement trading.
Sa South Oblast City na ito, mayroong isang kakaibang kalye kung saan nag-aalok ang mga tindahan ng iba't ibang pagkain at merienda, samantalang ang malalaki at maliliit na restaurant ay nasa gilid ng kalsada. Pagpasok sa food street, iba't ibang mapanukso na pabango ang nanunukso sa sentido ng mga dumadaan. Ang mga mata ni Lil, tiyan ay kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Kuya, gusto ko yan. Sigaw ni Lil, tiyan, tinuro ng maliit na daliri ang isang maliit na tindahan sa hindi kalayuan na nagbebenta ng merienda na parang itlog ng ibon. Ang laki lang nito ay mas malaki kaysa sa karaniwang mga itlog ng ibon. Naglakad ang iilan sa stall na iyon. Anong uri ng mga itlog ito? Tanong ni Huang Xiaolong sa matatanda sa harap ng stall. Masigasig na pakilala ng matatanda, ang mga itlog na ito ay galing sa isang uri ng ibon na tinatawag na green winged bird. We marinate it in our own special way, medyo maalat, pero masarap. Isa para sa isang pilak na barya lamang. Ang isang gintong barya ay katumbas ng 100 pilak na barya. Kaya, ang isang pilak na barya ay itinuturing na napakamura. Naglabas si Huang Xiaolong ng 12 gintong barya na nagsasabing, kung gayon, kukunin natin silang lahat. Bagamat medyo marami ang mga itlog ng ibon na ito, 3 hanggang 4 na gintong barya lamang ang halaga nito. Nang gustong ibalik ng matandang lalaki ang sobrang gintong barya kay Huang Xiaolong, pinigilan siya ni Huang Xiaolong at sinabihan ang mga matatanda na panatilihin ang mga ito. Pagkatapos, tumingin si Huang Xiaolong kay Lil, tiyan, na nagpapahiwatig na maaari na siyang magsimulang kumain. Nang marinig ang salitang kumain, si Lil, tiyan ay hindi na makapaghintay na kunin ang mga itlog, na puno ng laman ang kanyang bibig habang ang mga hindi maintindihang ingay ay tumunog, del manem sa, manem li sayes. Tumawa si Huang Xiaolong habang pinapanood si Lil, tiyan. Mamaling siya kina Zhao Shu at Zhang Fu, dapat din nating subukan ang isa. Pumitas ng isa sa mga itlog, kumagat si Huang Xiaolong, at totoo nga, masarap ito, dahil may likidong tumutulo sa pagitan, hindi rin masama ang texture, na nagpapaalala sa kanya ng mga itlog ng dahon ng tsaa pabalik sa earth. Kumuha ng tigisang itlog sina Zhao Shu at Zhang Fu, tumango bilang pagsang-ayon na masarap ang lasa nito. Bilang mga high-level na Saint Realm expert, pati na rin ang Azures Gate Left and Right Custodians, magkaiba ang pagkakakilanlan at katayuan ni na Zhao Shu at Zhang Fu, kaya hindi pa nila natikman ang mga karaniwang merienda na ito. Nang kumagat pareho silang naramdaman na ito ay medyo masarap, isang natatanging lasa kumpara sa karaniwang malalaking restoran. Ang mga matatanda sa stall ay talagang natakot habang pinapanood si Lil, tiyan na naglalagay ng higit sa 30 green winged bird egg sa maliit na bibig na iyon, na hinihimok si Lil, tiyan, bata, dahan-dahan, kumain ng dahan-dahan, huwag mabulunan. Sa matatandang iyon, hindi niya kayang managot kung ang 8 taong gulang na batang iyon ay nabulunan at namatay dahil sa pagpupuno sa sarili ng higit sa 30 green winged bird egg. Bagamat ang insidente ng isang taong namamatay dahil sa pagkabulol sa pagkain ay hindi pa nangyari sa food street, muli, sino ang magagarantiya na hindi ito mangyayari? Nakita ni Huang Xiaolong ang pag-aalala ng matatandang ordinaryong tao at tumawa, tiniyak siya, Elder, huwag kang mag-alala, mukhang maliit ang nakababatang kapatid ko, ngunit napakalakas niya. Kaya niyang kumain ng 10 tyrant boar ng sabay-sabay ng walang problema. 10 tyrant boars. Natigilan ng matanda sa stall, halatang hindi siya naniniwala sa mga salita ni Huang Xiaolong. 2 hanggang 3 daang malalakas na lalaking nasa hustong gulang ang halos hindi makatapos ng 10 tyrant boars, ano pa ba ang isang maliit na bata? Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, bago ang gulat ng mga mata ng matanda, si Lil, tiyan ay nagwalas ng halos 400 green winged na itlog ng ibon sa isang hininga. Hindi masasabi ng isa na mayroong 400 itlog sa loob ng kanyang maliit na tiyan, hindi pa banggitin ang hindi pa nasisiyahang hitsura sa mukha ni Lil, tiyan. Pagkatapos ng stall na iyon, ang grupo ni Huang Xiaolong ay malayang naglakad sa kahabaan ng food street habang nagtikim ng mga pagkain at merienda na kinagigiliwan nila. Sa bawat stall, nalaglag ang panga ng mga may-ari nang makita ang kapasidad ni Lil, tiyan. Habang tinatangkilik ni na Huang Xiaolong, Zhao Shu, Zhang Fu, at Lil,
sinaktiyan ang mga kakaibang pagkaing ito sa kalye, sumabog sa isang bagyo ang nasa itaas na antas ng South Oblast City. Pawu Shop, kasama ang supervisor Lin na iyon, 58 Siantian Realm Guard ang napatay. Ang umaatake ay talagang isang 8 taong gulang na bata. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa napakalaking apoy na yumanig sa mga puwersang naninirahan sa South Oblast City. Castellan Manor, sa isang bulwagan sa timog na bahagi ng compound, higit sa 100 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ang pabalik-balik sa pagkabalisa na nagpapalitan ng mga salita sa nakakatakot na mga bulong. Ang mga taong naroroon sa bulwagan na ito ay pawang mga elder ng Awo Shop. Ano ang dapat nating gawin? Si Lord Chief Steward ay nasa closed door practice pa rin, sino ang nakakaalam kung kailan siya lalabas? Ang taong iyon ay hindi lamang nagalis ng milyon-milyong halaga ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta, nang ahas pa siyang patayin ang lahat ng ating mga bantay sa Awo Shop. Isa lang itong sampal sa ating mukha. Lantad na provocation. Hindi alintana kung sino man sila, hindi sila maaaring payagang umalis ng buhay sa South Oblast City. Tama, kung aalis sila, saan niya ilalagay ang mukha ng Awo Shop natin? Nagkakaisa ang mga elder sa isang punto, kahit sino man ito, anuman ang kanilang pagkakakilanlan, dapat nilang wakasan ang buhay ng taong iyon. Habang ang lahat ay nasa mainit na usapan, isang binata na nakasuot ng asul na damit ang pumasok sa bulwagan. Nang makita ang binatang iyon, tumahimik ang lahat sa silid. Elder Chen, kailan lalabas si Lord Chief Steward mula sa kanyang closed-door practice? Ang isa sa mga elder ay nagtanong habang siya ay humakbang pasulong. Ang binatang ito ay ang disipulo ni Castellan Manor Chief Steward Layoyon, si Chen Ding, isa rin sa elder ng Awo Shop. Tinilip ni Chen Ding ang bulwagan, at sinabing, sa pagkakataong ito, si Master ay nasa closed-door practice para makapasok sa Second Order Saint Realm, dapat ay lalabas siya sa 5 hanggang 6 na oras. Ang mga bagay tungkol kay Supervisor Lin at ang mga gwardya na pinapatay, kailangan nating maghintay hanggang lumabas si Master bago magdesisyon. Nagpalitan ng tingin ang lahat, wala ni isa sa kanila ang nagpahayag ng anumang pagtutol. Tinabi pa ni Chen Ding, mga elders please rest assured, nakapagpadala na ako ng mga tao para imbestigahan ang kinaroroonan ng mga taong iyon, sa ngayon, masaya silang kumakain at umiinom sa food street. Sa loob ng ilang oras, nasa South Oblast City pa rin sila. Sa oras na ito, ang grupo ni Huang Xiaolong ay nasa loob ng isang malaking restaurant na tinatawag na Good Taste Restaurant, nakaupo sa isang mesang kargado ng kanilang pinakamasarap na pagkain at alak, kumakain habang hinihintay ang pagdating ni Chief Steward Luo Yun. Si Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu ay nataranta, 4 hanggang 5 oras na ang lumipas, ngunit wala pa silang nakikitang sino man mula sa Awo Shop na kumikilos. Sovereign, hindi pa rin kumikilos si Luo Yun hanggang ngayon, matakot kaya sila? Hulaan ni Zhang Fu. Kailangan lang nating magtanong para malaman kung ano ang tumatagal sa kanila. Inilahad ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, humawak sa bakanteng espasyo, sa isang kisap mata, isang binata ang nahawakan niya. Ang binatang ito ay ang buntot na disipulo ni Luo Yun, si Chen Ding, na ipinadala upang tiktikan ng grupo ni Huang Xiaolong. Hindi na kailangang sabihin, ang binatang ito na umaanino sa kanila ay hindi napapansin ni Huang Xiaolong. Pinilit ni Huang Xiaolong, mabilis na naibuhos ng binata ang mga butil sa dahilan. Kaya, ito ang dahilan. Kung gayon, Sovereign, dumiretso ba tayo sa Castellan Manor ng South Oblast City? Tanong ni Zhao Shu. Umiling si Huang Xiaolong, hindi na kailangan. Kumpiyansa si Huang Xiaolong na hahanapin sila ni Luo Yun ng mag-isa na magliligtas sa kanila sa paglalakbay sa Castellan Manor. Pupunta tayo sa Archaic Peak Appraisal Firm. Malamig ang tono ng pananalita ni Huang Xiaolong habang nagsasalita, nagkataon lang, mayroon akong ilang bagay na gusto kung hayaan ang Archaic Peak Appraisal Firm na suriin. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga sangkap sa pagpipino ng tableta ng Awo Shop ay nasuri at na-verify ng Archaic na ito Peak Appraisal Firm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela.
Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 378. Ang pagkakaroon ng isang bagay na tinataya. Kaya naman, pagkatapos mabusog ang kanilang gana, umalis ang grupo ni Huang Xiaolong sa restaurant at nagtanong ng direksyon patungo sa Archaic Peak Appraisal Firm. Ang Archaic Peak Appraisal Firm ay isa sa pinakamalaking appraisal firm ng South Oblast City, mula sa peel refinement ingredients hanggang sa mga painting, libro, battle skills at cultivation technique bukod sa iba pang item. Pagkaraan ng ilang sandali, narating ng grupo ni Huang Xiaolong ang isa sa pinakamaunlad na kalye sa lungsod, Poland Street. Ang Archaic Peak Appraisal Firm ay matatagpuan sa Poland Street na ito, sa pinakamadiskarteng posisyon. Pagdating sa Poland Street, dumiretso sila sa Archaic Peak Appraisal Firm. Ang Poland Street na ito ay kasing abala ng Food Street na may maliit na pagkakaiba. Ang mga naglalakad na papasok at palabas ng Food Street ay kadalasang mga karaniwang tao, samantalang, sa Poland Street, ang mga mamahaling brocade na damit ay napuno sa mga lansangan, ang mga mayayamang alahas ay kumikinang at kumikinang sa sikat ng araw, ebidensya ng kanilang mataas na katayuan, sila ay alinman sa mga maharlika o mga alagad ng malalaking pamilya. Maingay at maingay ang kapaligiran sa Food Street. Bagamat maraming tao sa Poland Street, mas kontrolado ang antas ng ingay. Ilang sandali pa, tumayo ang grupo ni Huang Xiaolong sa harap ng gusali ng Archaic Peak Appraisal Firm. Malaki at maluwag ang harapan ng Archaic Peak Appraisal Firm na may engranding palamuti na nagpapakita ng tahimik na kagandahan at maharlika. Sa paghusga sa hitsura, ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa Auho Shop. Sa loob, ang mga dekorasyon sa bulwagan ay nasa mas malaking sukat kumpara sa harapan na nagpapakita ng gilas ng mas mataas na uri. Nakita ng isa sa mga staff ang grupo ni Huang Xiaolong. Lumapit siya ng may maliksi na hakbang, magalang siyang nagtanong, maaari ko bang malaman kung ang ilang bisita ay dumating upang magkaroon ng mga kayamanan o bumili ng mga kayamanan? Pahalagahan ng kayamanan. Sagot ni Huang Xiaolong. Maraming bisita, mangyaring sumama sa akin. Nang marinig ang tugon ni Huang Xiaolong, dinala ng staff si Huang Xiaolong sa isang upuan sa isang sulok, at sinabing, kasalukuyang tinutulungan ng aming may-ari ang misyang ng Castellan Manor na mag-appraise ng isang kayamanan, mangyaring maghintay sandali. Tumalikod at umalis ang staff pagkatapos sabihin ito. Nang pumasok ang grupo ni Huang Xiaolong sa bulwagan, ang iba sa loob ay mabilis na sumulyap at hindi na sila pinansin. Umupo sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, Zhang Fu, at Lil Tian, pinagmamasdan ang mga aktibidad sa bulwagan. Sa gitna ng bulwagan ay isang grupo ng mga kabataan, 3 lalaki at 2 babae, lahat ay nakasuot ng mamahaling brocade na damit at damit. Maliwanag, sa gitna ng 2 babae, isa sa kanila ang nabanggit na misyang ng South Oblast City Castellan Manor. Nakalagay sa mesa sa harap nila ang isang bagay na jade, isang sinaunang bote, isang maikling talam, at isang maikling tangkay ng isang inky violet na halaman. Sa kabilang panig ng mesa ay nakaupo ang isang malalaking nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumubo ng 2 mahahabang manipis na bigot, kasama ang isang pares ng maliliit na mata na parang butil. Siya ang may-ari ng Archaic Peak Appraisal Firm, si Gu Feng. Ang pangalan ng appraisal firm na ito ay tinanggal sa sariling pangalan ni Gu Feng. Sa oras na ito, ang may-ari ng Archaic Peak Appraisal Firm ay may hawak na parang magnifying glass, maingat na pinagmamasdan ang maikling talam sa mesa. Ang maikling talam na iyon ay kalahati ng haba ng braso ng isang nasa hustong gulang, ang katawan ng talam ay kumikinang na may berdeng pulang ilaw at may nakasulat na pattern ng ulo ng demonyong hayop. Sa ilalim ng liwanag, ang pattern ng ulo ng demonyong hayop ay sumasalamin sa isang mapusyaw na dilaw na liwanag. Makalipas ang ilang sandali, ang boss ng Archaic Peak Appraisal Firm ay tumingin sa isang maputi ang balat, bilog na mukha na babae na nakasuot ng purple. Congratulations, Miss Yang, ang maikling blade na ito ay malamang na ang maalamat na Luna Beast Blade. Ilang libong taon na ang nakalilipas, itong Luna Beast Blade ay ang heritage treasure ng Luna Beast Tribe. Sinabi na sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang talim na ito ay maaaring magpakita ng isang mahiwagang kapangyarihan.
Ang mukha ni Yang Ying ay hindi nagpakita ng labis na kagalakan sa mga salitang ito, sa halip siya ay mukhang mapagmataas at mayabang, ganun ba? Kung gayon, ayon sa opinyon ni Boss Gufeng, magkano ang makukuha nitong Luna Beast Blade sa isang auction? Ngumiti si Gufeng, kung dadalhin ang Luna Beast Blade na ito sa auction house, maaari itong makakuha ng hindi bababa sa 50 milyong gintong barya. Ang binata na nakaupo sa tabi ni Yang Ying, si Lin Wo, ay tumawa habang sinabi niya, "Congratulations, Miss Yang." Mabilis na sumunod ang tatlo pa na nagpaabot ng kanilang pusong pagbati. Tumango si Yang Ying, ipinakita ang isang walang pakialam ng ngiti, 50 milyon lang, wala na. Ang pinagbabatayan ay, hindi siya nag-aalala sa 50 milyong gintong barya. Kasunod nito, ang may-ari ng Archaic Peak Appraisal Firm ay nagpatuloy sa pagtatasa ng jade item at ang bote sa mesa. Pagdating sa maliit na tangkay ng halaman na iyon, naging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Gufeng. Pagkaraan ng ilang segundo, napabulalas siya, malamang ito ang halamang tinatawag nilang hari ng 1,000 halamang gamot, siyam na dahon purple grass. Bukod dito, ito ay isang tangkay na mahigit 1,000 taong gulang na. Ang tatlong binata at ang dalaga ay napabuntong hininga sa sorpresa nang marinig ang pagsusuri ni Gufeng. King of 8,000 herbs, 9 leaves purple grass. Isang pambihirang lunas, gaano man kalubha ang mga sugat ng isang tao, ang paglunok nitong 9 leaves purple grass ay maghihilom ng lahat ng sugat. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Yang Ying na parang alam na niya, maganda talaga ang paningin ni Boss Gufeng. Tunay nga, ito ang King of 1,000 herb, 9 leaves purple grass. Ang pangunahing layunin ko dito sa pagkakataong ito ay hilingin kay Boss Gufeng na tulungan akong matukoy ang aktwal na edad nitong 9 leaves purple grass. Nagulat si Gufeng, pagkatapos ay sinimulang maingat na suriin ang maliit na halaman. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang 9 leaves purple grass na ito ay dapat na 1,300 taon. Ang boses ni Lil, tiyan ay umalangaw sa bulwagan sa puntong ito, "Kuya, mukhang masarap ang damong iyon." Kahuli, napalunok pa siya ng kitang-kita, ang mga mata ay nakatitig sa maliit na tangkay ng damo sa gitna ng bulwagan na nagpapalabas ng nakakaakit na malambot na ningning. Masyadong biglaan at bastos ang boses ni Lil, tiyan, na umaakit sa atensyon ng lahat sa hall. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Yang Ying, lumiwanag ang pagkasuklam sa kanyang mga mata, saan nanggaling ang mabangis na batang ito, bastos at walang alam sa etika. Ang mga paa ni Lil, tiyan ay hubad, at kahit na ang kanyang mga damit ay desente, ang mga ito ay ginawa gamit ang karaniwang material, nakahawig ng isa sa mga mahihirap na bata. Para sa mga maharlika at mga alagad ng malalaking pamilya tulad ni Yang Ying, pinakahinamak nila ang mga hamak na ordinaryong tao. Halos hindi lumipas ang mga damit ni Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu. Ang binata sa tabi ni Yang Ying, si Lin Wo, ay tumitig kay Lil, tiyan, masarap. Maliit na bagay, ang ganitong uri ng pambihirang elixir ay hindi isang bagay na kayang kainin ng mga mababang karaniwang tao na tulad mo. Ang kakayahang makalanghap ng parehong hangin sa presensya ng elixir na ito ay sulit sa iyong 10 buhay na swerte. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang 100 ng iyong buhay ay hindi maihahambing sa isang dahon ng 9 leaves purple grass na ito. Ipinagmamalaki ni Lin Wo ang kanyang dibdib, tinitigan sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, Zhang Fu, at Lil, Tian. Si Huang Xiaolong ay kalmado gaya ng dati, talaga. Ang isa pang binata mula sa grupo, si Qin Guo ay nagsalita sa pagkakataong ito, hindi ba't ngayon mo lang sinabi na gusto mong magpahalaga ng ilang kayamanan? Dahil tapos na tayo sa atin, turn mo na. Halika, kunin ang mga tinatawag na kayamanan na nasa iyo at hayaang suriin ni Boss Gufeng ang mga ito, who knows, baka may maganda talaga. Ang salitang kayamanan ay labis na binigyang diin ni Qin Wei na sinamahan ng halatang pangungutya. Halata na, sa kanyang mga mata, ang mga kayamanan sa pag-aari ni Huang Xiaolong ay walang iba kundi basura. Isang mapanganib na kislap ang kumislap sa mga mata ni Zhao Shu at ni Zhang Fu nang marinig ang mga salita ng binata. Tatayo na sana silang dalawa, ngunit ikinaway ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na pareho silang mag-relax.
Hindi nagsalita si Huang Xiaolong at hindi tumayo. Nanatili siyang nakaupo sa parehong lugar habang kumukuha ng dalawang halamang gamot mula sa ossuary ring na nakolekta niya ilang taon na ang nakalipas sa Eminent Holiness Cultivation Cave. Inilagay ang mga ito sa mesa sa harap niya. Sa sandaling inilabas ang dalawang halamang ito, na puno nito ang buong maluwag na bulwagan ng espiritual na enerhiya. Ang halimuyak mula sa bahaging ito ng bulwagan ay lubos na nanag sa tangkay ng 9 leaves purple grass mula sa kabilang panig. Lahat ng naruroon sa bulwagan ay natigilan, nakatingin sa dalawang tangkay ng mga halamang gamot sa mesa sa harap ni Huang Xiaolong. Ang isa sa kanila ay talagang 9 leaves purple grass, ngunit ang kulay ng 9 leaves purple grass na iyon ay mas makinang, mas malaki ang laki, kahit na naglalabas ng mga layer ng purple halo. Sa tabi ng 9 leaves purple grass ay isang hugis tao na ginseng, buong dugo ang kulay, para bang nakikita nila ang translucent na dugo na dumadaloy sa loob, na naglalabas ng mga kumikislap na malambot na ilaw. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkatulala, ang matinding kasakiman ay sumilay sa kanilang mga mata. Ang boss ng Archaic Peak Appraisal Firm na iyon, si Gu Feng, ay nakarating sa mesa ni Huang Xiaolong nang wala pang 10 hakbang. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinag sa dalawang elixir na nasa mesa. Ito ay isang 10,000 taong gulang na siyam na dahon na purple grass. At ito ay isang hugis tao na purple blood ginseng. Nanginginig ang boses niya, halos hindi makapaniwala sa nasa harap niya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 399. Kahit anong request. 10,000 taong gulang na siyam na dahon purple grass. Hugis tao na purple blood ginseng. Isang kulugang umalingaw sa Yang Ying, Qin Guo, Lin Wu, at sa iba pang utak ng grupo, ang dating pangungutya at paghamak ay tuluyang naglaho. Mainit na tumitig ang kanilang mga mata sa dalawang halamang nakalagay sa mesa sa harap ni Huang Xiaolong. Ito ang mga ultimate elixir. Ang 9 leaves purple grass na mayroon sila ay dog shit kung ikukumpara. Ang isang 10,000 taong gulang na 9 leaves purple grass, ang paglunok nito ay hindi lamang lubos na makapagpapahusay sa paglilinang ng isang tao, iyon ay isang bagay na makapagpapagaling pa ng sirang cheesy. At yung hugis tao na purple blood ginseng. Sinasabi na ang paglunok ng purple blood ginseng na hugis tao ay maaaring mag-recondition ng pisikal na katawan, palawakin ang cheesy, mga meridian, ugat, at palakasin ang mga internal organ, kahit na pahabain ang buhay ng isang tao. Ang boss ng Archaic Peak Appraisal Firm, si Gu Feng, ay nanginginig sa pananibik, nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat, napakaingat, hawak ang 9 leaves purple grass sa isang kamay habang ang kabilang kamay ay hawak ang kanyang magnifying glass, pinagmamasdan ang 9 leaves purple grass ni Huang Xiaolong. Mahusay na detalye. Habang pinagmamasdan niya, mas bumibigat ang kanyang paghinga, habang hawak niya ang elixir, ang pagtataka sa kanyang mukha ay lumalim ang isang binga. Iyon ay dahil habang pinagmamasdan niya ang 9 leaves purple grass, mas napagtanto niya na talagang mas matanda ito kaysa sa inaakala niya. Sa pag-abot ng 10,000 taon, ang 9 leaves purple grass ay maglalabas ng purple halo. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ibinulalas ni Gu Feng na ang 9 leaves purple grass ni Huang Xiaolong ay 10,000 taong gulang sa unang tingin. Ngunit ngayon, pagkatapos ng maingat na pagsusuri, natuklasan niya na ang 9 leaves purple grass na ito ay hindi 10,000 taon, kundi 30,000 taong gulang. Hindi, mas tumpak, ito ay mas malapit sa 40,000 taon. Isang siyam na dahon na purple grass na malapit sa 40,000 taon. Naramdaman ni Gu Feng ang bigat ng 9 leaves purple grass sa kanyang mga kamay na bumibigat sa bawat segundo. Alam na alam niya ang mga implikasyon ng isang 40,000 taong gulang na 9 leaves purple grass, na ibinebenta ang kanyang Archaic Peak Appraisal Firm na nasa negosyo ng mahigit 100 taon, kasama ang lahat ng mga kayamanan sa loob, hindi pa rin niya kayang bilhin ito. 40,000 taong gulang na siyam na dahon purple grass. Sa oras na ito, nilapitan ng 5 grupo ni Yang Ying si Gu Feng. Nang mapansin ang ekspresyon ng kanyang mukha, makikita ng bawat isa sa kanila na ang 9 leaves purple grass na ito ay malamang na higit pa sa isang simple, na 10,000 taong gulang.
Pagkatapos, maingat na kinuha ni Gufeng ang hugis tao na purple blood ginseng, sa maingat na pagkilos ay sinuri niya ang damo. Ang resulta ay pumukaw ng isa pang malaking alon ng pagkabigla sa kanyang puso. Itong hugis tao na purple blood ginseng ay malapit na rin sa 40,000 taong gulang. Mga hindi mabibaylang kayamanan. Parehong walang katumbas na kayamanan, Isang mabilis na pagkislap ng kasakiman ang kumislap sa mga mata ni Gufeng, ngunit itinago niya ito ng mabuti, bumalik sa isang magiliw na anyo nang hindi nawawala nang ibinalik niya ang hugis taong purple blood ginseng sa mesa sa harap ni Huang Xiaolong. Isang napakatingkad ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Gufeng habang tinanong niya si Huang Xiaolong, maaari ko bang tanungin ang kapatid na ito, saan mo nakita itong 9 leaves purple grass at hugis tao na purple blood ginseng? Wala akong ibang intensyon, magtanong lang. Kahit na mahusay na itinago ni Gufeng ang sakam na kislap sa kanyang mga mata, hindi ito nakaligtas sa pansin ni Huang Xiaolong. Nanunuya sa kanyang puso, gumawa lang siya ng dahilan, itong siyam na dahon na purple grass at hugis tao na purple blood ginseng, natagpuan ko sila kamakailan sa Demonic Beasts Forest. Noong una, binalak kong manghuli ng ilang leopard sa loob ng Demonic Beasts Forest, ngunit sino ang nakakaalam na mahuhulog ako sa bangin at mahahanap ko itong 9 leaves purple grass at human-shaped purple blood ginseng. Tumango si Gufeng, nakuha ni Kuya ang isang sakuna, ito ay pagpapala ng langit. Ang inggit ay ipinanganak kina Yang Ying, Lin Wu, Qin Guo, at ang dalawa pang puso na nakikinig sa kwento ni Huang Xiaolong. Hindi talaga nila maintindihan kung bakit ang maliit na alagad ng pamilya na ito ay nakatagpo ng napakagandang associate lock na makahanap ng gayong panlunas sa lahat. Binanggit ni Huang Xiaolong ang mga ekspresyon ng lahat, bagaman naghanap ako sa maraming libro at nalaman kong sila ay siyam na dahon purple grass at hugis tao na purple blood ginseng, kulang ako, hindi ko matukoy ang edad, kaya ako pumunta dito, upang masuri ang kanilang mga edad. Hindi matukoy ang edad. Hindi katakataka kung alam ng binatang ito na ito ay isang 10,000 taong gulang na elixir na maglalakas loob na ilantad ito sa sikat ng araw. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Gufeng habang nakikinig siya sa paliwanag ni Huang Xiaolong, tumatawa ng may kagalakan habang ipinapalam niya kay Huang. Xiaolong, ayon sa aking pagsusuri ngayon, itong 9 leaves purple grass ay humigit kumulang 15,000 taong gulang, samantalang ang hugis tao na purple blood ginseng ay medyo mas mababa, 11,000 taong gulang. 15,000 taon. 11,000 taon. Nagulat si Huang Xiaolong, hindi ko akalain na pareho ang 9 leaves purple grass at human-shaped purple blood ginseng na pareho ng mahigit 10,000 taon. Lihim na nanunuya si Huang Xiaolong, alam niyang alam ng kabilang panig, mula sa maraming taon ng karanasan sa pag-appraising ng mga item, na ang kanyang dalawang elixir ay malapit na sa 40,000 taon, ngunit ang Gufeng na ito ay talagang nilinlang siya ng nakadilat ang mga mata, pinababa ang edad. Sa isang maliit na higit sa 10,000 taon. Para sa isang bihirang elixir tulad ng 9 leaves purple grass, ang isang 10,000 taon na tangkay ay nakakuha ng isang tiyak na presyo, isang 20,000 taon ang isa ay may ibang antas ng presyo, at isang 30,000 taon ang isa ay may mas mataas na presyo. Sa bawat pagtaas ng 10,000 taon, ang presyo ay higit sa doble. Mayroong 100 beses ang pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng isang 10,000 taong gulang na siyam na dahon purple grass at isang 40,000 taong gulang na siyam na dahon purple grass. Mahuhulaan na ni Huang Xiaolong kung ano ang susunod na hakbang ni Gufeng. Oo nga naman, nagpayo si Gufeng, brother, ang mga ganitong uri ng mga pambihirang halaman ay hindi mabibili, kung si brother ay maglalakad-lakad na bitbit ang mga ito sa iyo, ito ay makakaakit ng hindi gustong atensyon, na haantong sa sakuna. Hindi ba't mas mabuting ibenta ang dalawa sa atin, ano sa palagay mo? O, anong presyo ang handang ibigay ni Boss Gu? Interesado na tanong ni Huang Xiaolong. Humisi si Gufeng, sa pangkalahatan, ang mga elixir na tulad nitong 9 leaves purple grass na higit sa 1,000 taong gulang ay ibinebenta sa halagang 50 milyong gintong barya. Sa loob ng 10,000 taon at pataas, ito ay 10 beses ang presyo, 500 milyon, para sa hugis ng tao na purple blood ginseng ay nagkakahalaga din ng 500 milyon, kaya 1 bilyon sa kabuuan.
Gayunpaman, kung handang ibenta ni brother ang dalawa sa akin, handa akong magdagdag ng 100 milyon sa itaas, na magiging 1 bilyon at 100 milyong gintong barya. Magdagdag ng 100 milyon sa itaas. Tinabi ito ni Gufeng na may napakagandang flair. 1 bilyon at 100 milyon, kahit para sa ilan sa mas malalaking pamilya ng South Oblast City, ito ay itinuturing na isang nakakagulat na halaga ng kayamanan. Tiwala si Gufeng na matutokso ang kabilang panig. Kapag nakuha niya ang dalawang elixir, maaari niyang ibenta ang mga ito sa halagang 100 bilyon o higit pa. 1 bilyon 100 milyon. Si Huang Xiaolong ay higit na namanga, sobra. Habang pinapanood ang ekspresyon ng euphoric na sorpresa ni Huang Xiaolong, tumango si Gufeng ng may katiyakan. Tama, kapag si brother ay may hawak na 1 bilyon, maaari kang bumili ng kahit anong gusto mo. Gaano mo man gugulin ang mga ito, hindi mo makikita ang ilalim nito. Tinenyasan niya ang pinakamalapit na subordinate sa kanya, "Go, take out 1,100,000,000 gold coins over this brother." Hindi na siya nagabalang magtanong kung pumayag ba si Huang Xiaolong na ibenta ito sa kanya, naabot na ng kanyang mga kamay para kunin ang 9 leaves purple grass at human-shaped purple blood ginseng na nasa mesa pagkatapos niyang turuan ang kanyang subordinate. Ngunit, bago niya maabot ang mga ito, ibinalik na ni Huang Xiaolong ang dalawang elixir sa Osirey ring na may casual na kaway. Sinabi kay Gufeng, "Boss Gu, napatunayan ko na ang edad. Sa ngayon, wala akong balak na ibenta ang mga ito." Pagkatapos sabihin ito, tumayo si Huang Xiaolong, sumunod sina Zhao Shu, Zhang Fu, at Lil Tian, palabas ng pinto. Natahimik si Gufeng saglit pagkatapos ay naging malungkot ang kanyang mukha. Habang pinapanood si Huang Xiaolong na handang umalis, si Yang Ying, Lin Wo, at ang iba pa ay nagmamadaling kumilos, nakataas ang kanilang mga braso upang harangan ang landas ni Huang Xiaolong. Si Yang Ying ang unang nagsalita, "Saang pamilya ka galing?" "Paano ito, hahayaan ko ang aking ama na bigyan ka ng isang posisyon sa Viscount, sapat na para matamasa mo ang buong buhay na kayamanan at kaluwalhatian, higit pa rito, maaari kang gumawa ng 3 kahilingan para sa anumang nais mo hanggat ito ay nasa aking kakayahan. Ang isang kastelan para sa mga pangunahing lungsod, tulad ng South Oblast City, ay may autoridad na humirang ng nobility rank ng Viscount sa iba." Malamig na tumikim si Huang Xiaolong. Mukhang inakala talaga ng mga taong ito na siya ay isang maliit na alagad ng pamilya ng South Oblast City. Viscount. Kahit anong kahilingan. Tinitigan ni Huang Xiaolong ang kabilang partido, ang mga mata ay gumagalaw pataas at pababa, mula sa taas hanggang sa paa. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. "Paano ito, kung maaari kang maghubad kaagad, maaari kong isaalang-alang ang pagbebenta sa iyo ng 9 leaves purple grass at human-shaped purple blood ginseng." Lahat ng naroon ay nahuli. Hubot-hubad on the spot. Ilang segundo ang lumipas bago naunawaan ni Yang Ying ang kahulugan ng mga salita ni Huang Xiaolong. Ang kanyang mga mata na hugis almendres ay pumutok na may layuning pumatay. "The asterisk man lowly commoner, what did you?" Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 400. Magmadali, abisuhan ng Castellan. Tiang Ying, bilang pinakamarangal na anak ng isang lungsod, ang anak na babae ng City Castellan, ay naging paksa ng paghanga mula sa maraming mga alagad ng pamilya ng South Oblast City. Gaano kakilala ang kanyang katayuan na maging ang mga Castellan ng ibang lungsod sa rehiyon ng South Oblast ay nagpakita ng kagandahang loob ng makilala siya. Ngunit ngayon, isang napakaliit na alagad ng pamilya ang nangahas na asarin siya, na humiling sa kanya na maghubad sa publiko. Nagising sina Lin Wu at Qin Guo mula sa kanilang pagkagulat sa puntong ito. "Ikaw Kad, ang lakas ng loob mong tuyain si Miss Yang." Humisi si Lin Wu. "Karapat-dapat kang mamatay ng 1,000 kamatayan. Tinong alagad ng pamilya ka." Tumama si Qin Guo na may galit na sigaw. Ang malakas na kaguluhan sa loob ng bulwagan ang nagpaalerto sa mga gwardya ng Castellan Manor na naghihintay sa labas. Ang grupo ng mga 30 o higit pang gwardya ay nagmamadaling pumasok sa gusali.
Bilang anak ng Castellan, si Yang Ying ay sinamahan ng isang malaking grupo ng mga gwardya ng Castellan Manor kahit saan siya pumunta. Aling pamilya? Si Huang Xiaolong ay walang pakialam sa pagdagsa ng mga gwardya sa bulwagan, Huang family. Pamilya Huang. Mabilis na hinanap ni Lin Wu, Qin Guo, at ang iba pa ang kanilang mga alaala, ngunit sa buong South Oblast City, walang pamilyang may apelyidong Huang na nagpapatibay sa kanilang paniniwala na ang binatang ito ay isang disipulo ng isang maliit at walang kabuluhang pamilya. Ngunit muli, sa loob ng mga pader ng South Oblast City, kahit na ang isa ay isang disipulo ng isang kilalang pamilya, walang pamilya ang handang protektahan ang isang pangkaraniwang disipulo pagkatapos niyang masaktan si Yang Ying. Si Lil, Tian, gayunpaman, ay pinakinggan ang kanyang mga tainga ng may interes pagkatapos niyang mapansin ang grupo ng mga gwardya na nagmamadaling pumasok sa bulwagan, ang kanyang munting mukha ay nagniningning, "Kuya, may laban pa ba tayo?" Natawa si Huang Xiaolong nang marinig ang tanong ni Lil, Tian, "Tama." Napasigaw si Lil, Tian sa tuwa, "Talaga? Mas gusto kong lumaban." Nanunuya si Lin Wu, mahilig makipag-away. "Little bastard, hindi ito ang iyong karaniwang away ng maliliit na bata kung saan ka naglalako." Natural na ipinapalagay niya na ang pag-aaway na tinutukoy ni Lil, Tian ay walang iba kundi ang mga bata na nagiging magaspang para sa isang piraso ng candy. "Ayaw ko sa mga taong tumatawag sa akin na maliit na bastard." Namula bigla ang mga mata ni Lil, Tian. Isang mabangis na liwanag ang kumikinang sa kanila. Ang susunod na nakita ng lahat ay si Lil, Tian na nagpuntirya ng suntok kay Lin Wu. Umuso si Lin Wu habang pinapanood ito, hindi talaga siya naglagay ng isang 8 taong gulang na bata sa kanyang mga mata habang siya ay umaatake kay Lil, Tian. Ngunit sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ni Lin Wu habang napuno ng takot ang kanyang mga mata. Nang magkadikit ang kanilang mga kamao, huli na napagtanto ni Lin Wu na ang maliit na kamao ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan, na agad na nabasag ang proteksyon na hadlang ng kanyang battle chi. Dumiretso ang kamao ni Lil, Tian sa dibdib ni Lin Wu. Isang hiyawan ang umalingaw sa bulwagan habang ang katawan ni Lin Wu ay lumipad ng walang pagtutol, bumagsak sa isang pader, nag-iwan ng malaking butas sa likod habang siya ay gamulong hanggang sa likurang bahagi. Si Gufeng, na nanonood habang nagpaplano kung paano kunin ang 9 leaves purple grass at human-shaped purple blood ginseng kay Huang Xiaolong, ay naalarma na si Lin Wu ay nawalan ng gana. Ang mga ekspresyon kay Yang Ying, ang iba pang grupo, pati na rin ang mga gwardya ng Castellan Manor ay sumasalamin kay Gufeng. Kahit na ang cultivation ni Lin Wu ay hindi pa umabot sa high-level na Xiantian Realm, isa pa rin siyang mid-level na Xiantian Realm expert sa late 6th Order Xiantian, pero pinalipad siya ng isang 8 taong gulang na bata na may isang suntok. Katulad ng sitwasyon sa Awu Shop ilang oras bago, ang maluwag na bulwagan na puno ng mga tao ay naging tahimik. "Miss, patay na ang young noble Lin." Isa sa mga gwardya ng Castellan Manor na pumunta para tingnan ang kalagayan ni Lin, ay pumunta sa tabi ni Yang Ying at nagulat. "Patay." Danlaki ang magagandang mata ni Yang Ying. Ang Lin family ay isa sa mga super family ng South Oblast City, at si Lin Wu, bilang isa sa mga pangunahing branch ng Lin family, ay pinatay lang. Sa kabilang panig ng lungsod, sa timog na bahagi ng Residence Main Hall, isang matandang lalaking nakasuot ng pulang damit ang nakaupo sa pangunahing upuan. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang Chief Steward ng Castellan Manor ng South Oblast City, si Luo Yun, ang nasa likod ng Awo Shop. Nandoon ang lahat ng elder ng Awo Shop, nakaupo sa magkabilang gilid ng bulwagan. Kung gayon, ang sinasabi ninyong lahat ay pinatay ng isang maliit na bata ang lahat ng 50 gwardya ng ating Awo Shop sa Xiantian. Nagdilim ang mukha ni Luo Yun. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng ganoong masamang balita sa kanyang paglabas mula sa closed-door practice. "Oo, ganoon talaga, Master." Tumayo si Chending mula sa kanyang upuan, sinagot ang kanyang guro. Malalim na mga kunot ang nakakunot sa noo ni Luo Yun, isang maliit na bata. "Sigurado ka bang maliit na bata ang umatake sa kanila?" "Oo, isang elder mula sa Autumn Shadow ang nakasaksi nito."
Paninindigan ni Chending. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Luoyon habang siya ay nagmumuni-muni ng malakas. Ang isang maliit na 8 taong gulang na bata ay talagang may lakas na pumatay ng mga high-level na Tian Realm expert. Mayroong 3 mga posibilidad. Isa, ang batang ito ay talagang isang dalubhasa sa lahi ng demonyo dahil sa pagsasanay ng isang partikular na uri ng pamamaraan ng paglilinang ng lahi ng Diablo, ito man ay tangkad o hitsura, para silang bata. Ang pangalawang posibilidad ay ang taong iyon ay dalubhasa sa lahi ng dwarf. Huminto ang boses ni Luoyon dito, tinitigan ang mga mukha sa harap niya. Ang pangatlong posibilidad ay ang bata ay talagang isang demonyong halimaw na nag-evolve sa anyo ng tao. Ang demonyong hayop na nag-evolve sa anyo ng tao. Isang saint level na demonyong halimaw. Umalangaw-ngaw sa bulwagan ang nagtatakang hingal. Napatulala si Chending, Master, iyan, hindi pwede diba? Hindi kaya lahat silang 6 ay mga demonyong hayop. Ang iba sa mga elder ay natarante rin, iniisip na ang posibilidad ay napakababa. Sa pangkalahatan, ang mga demonyong hayop ay bihirang nakipagsapalaran sa mga lungsod na siksik sa populasyon ng tao, dahil kapag nalaman ito, sila ay hahanapin ng lahat ng mga dalubhasa ng tao. Higit pa rito, kung ang kabilang panig ay talagang nabuo mula sa mga demonyong halimaw na nag-evolve, hindi ba sila dapat maging mahinahon sa halip na gumawa ng kaguluhan sa ganoong lantad na paraan sa loob ng lugar ng lungsod sa sikat ng araw? Kung tutusin, ang South Oblast City ay hindi lang basta-bastang lungsod, maraming Saint Realm expert ang nakatalaga doon. Malungkot ang boses ni Luoyon, sa katunayan, napakababa ng posibilidad ng saint-level demonic beast, kung gayon, malamang na sila ay mga dalubhasa sa lahi ng demonyo. Biglang nagbago ang tono niya, nasaan sila ngayon? Sagot ni Chending, kanina lang nagpadala ng mensahe ang especially iyan na ipinadala namin para bantayan sila, ang mga tao ay kasalukuyang nasa Archaic Peak Appraisal Firm. Archaic Peak Appraisal Firm. Ang isa sa mga elder na naroroon ay tumalon mula sa kanyang upuan sa pagkabalisa, at sinabing, nagpunta si Miss Yan Ying sa Archaic Peak Appraisal Firm kaninang umaga, nais na masuri ang ilang mga bagay. Ano? Nagdilim ang ekspresyon ng lahat ng tao sa bulwagan. Bilis, magmadali, magulat sa kastelan. Pinilisan ni Luoyo ng kanyang disipulong si Chending na pagtanto na maaaring mapunta sa maling direksyon ang sitwasyon. Oo, guru. Si Chending ay sumunod at mabilis na umalis sa bulwagan. Kayong lahat sumunod kagad sa akin sa Archaic Peak Appraisal Firm. Kasunod nito, nagutos si Luoyon sa kasalukuyang Awo Shop Elders. Bahagyang yumuko ang mga elder bilang pagsunod. Agad na tinipon ni Luoyon ang lahat ng elder ng Awo Shop at umalis patungo sa Archaic Peak Appraisal sa napakalaking momentum, nag-iwan ng bakas ng alikabok sa likuran nila. Kasabay nito, sa loob ng bulwagan ng Archaic Peak Appraisal Firm, ang maliliit na kamao ni Lil Tian ay masiglang umindayog. Sa bawat pag-indayog, magkakaroon ng bantay ng South Oblast City Castellan Manor na lilipad palabas ng gusali. Bago ang nakakatakot na mga mukha ni Yang Ying, Gu Feng, at ng iba pa, hindi nagtagal, wala ni isang bantay ang nananatiling nakatayo. Sila ay itinapon sa labas ng gusali, o itinapon sa isang sulok ng bulwagan, sa kalye, o gamulong hanggang sa likurang bahagi. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Sa gitna ng katahimikan na ito, muling sinundan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga hakbang, pabalik sa parehong lugar kung saan siya nakaupo kanina, at umupo. Pagkatapos, itinuro niya ng daliri ang boss ng Archaic Peak Appraisal Firm, si Gu Feng, ikaw, pumunta ka rito. Halos tumalon ang puso ni Gu Feng mula sa kanyang dibdib, sa nanginginig na mga paa ay nagawa niyang makalakad papunta sa kinaroroonan ni Huang Xiaolong. Muling kinuha ni Huang Xiaolong ang parehong 9 leaves purple grass at ang hugis tao na purple wood ginseng, inilagay ang mga ito sa mesa ng malinaw. Boss Gu, itong 9 leaves purple grass at human-shaped purple blood ginseng na sinuri mo kanina, sigurado ka na ba ngayon na 10,000 taong gulang na talaga sila? Ang mga tingin ni Huang Xiaolong ay parang mga punyal na nakatingin kay Gu Feng. Si Gu Feng ay natigilan sa takot, ito ay bahagyang higit sa 10,000 taon.
Isang matalim na kislap ang bumungad sa mga mata ni Huang Xiaolong, kahit na sa puntong ito, ang amo ng archaic peak appraisal firm na ito ay naglakas loob pa ring linlangan siya ng hindi pinalo. Bata. Ganoon ba? Walang katuwaan ang ngiti ni Huang Xiaolong, akala mo ba hindi ko alam na itong 9 leaves purple grass at human-shaped purple blood ginseng ay malapit na sa 40,000 taong gulang. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.